Mateo, ang henyo. Credit to the author. M351-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tung intensyon. Sinasabi mo bang naiintindihan mo ang tunay na intensyon? Napalitan ng determinasyon ang tingin ni Benjo habang hindi makapaniwalang nagtanong. Ano? Hindi ka naniniwala? Pwede mo namang subukan. Nakangiting sabi ni Mateo. Kumislap ang mga mata ni Benjo. Malinaw na malinaw sa kanya ang tunay na layunin. Masyado rin niyang naunawaan ang hirap ng pag-unawa sa tunay na intensyon. Kalahating araw lang at naunawaan na ni Mateo ang tunay na layunin. Isa itong napakalaking dagok para sa kanya. Hinabol niya si Mateo sa loob ng 7 araw at 7 gabi at sa huli ay ganito ang naging resulta. Dahil dito, hindi niya ito lubos na matanggap. Kaya naman, pinili niyang huwag itong paniwalaan. Humph! Kung ganoon ay susubukan ko. Sa tingin mo ba ay matatakot ako sa pag-iwas sa atake ko ng minsanan? Totoong intensyon. Hey, ganoon makadaling intindihin ang totoong intensyon. Malamig na sabi ni Benjo nang may malamig na ngisi. Pagkatapos magsalita, isa na namang suntok ang sumugod. Sa halos unang sandali pa lang ng pagsuntok niya, parang papel na lumutang ang figure ni Mateo. Wala nang tinamaan pa. Nalungkot si Benjo. Kakaiba ang mga galaw ni Mateo. Parang alam niya ang iniisip nito. Yung suntok kanina lang, nahulaan ni Mateo ang balak niyang umatake at agad siyang tumugon. Ang bilis ni Benjo ay napakabilis. Ito ay isang bagay na nangyari sa oras na lumipad ang isang kislap mula sa isang piraso ng batong pingkian. Hindi mabilis ang bilis ni Mateo, ngunit kaya niya itong tumugon ng maaga. Hindi pa rin ako naniniwala. Nagngingit-ngit si Benjo, ang kanyang mga kamao ay humahampas sa katawan ni Mateo na parang isang malakas na unos. Pero ang katawan ni Mateo ay parang isang nalalaglag na dahon na nililipad ng hangin. Habang tumataas ang kamao ni Benjo, mas lalong tumitindi ang tama nito sa kanya. Parang ang mga suntok ni Benjo ay nagtulak sa hangin para malakas na itulak si Mateo palayo. Kaya kahit anong atake ang gawin ni Benjo, hindi niya matamaan si Mateo. Sa isang kislap, mahigit 100 galaw ang lumipas. Pero hindi man lang nahawakan ni Benjo ang sulok ng manggas ni Mateo. Sa sandaling ito, bahagyang naramdaman ni Benjo na parang sumanib si Mateo sa nakapalibot na malalakas na hangin, at nilalabanan niya ang buong bagyo. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay talagang katawa-tawa, ngunit napakatotoo rin ito. Sumuko ka. Hindi mo ako matatamaan. Kung ikaw ang nasa sukdulan ng lakas mo, baka may takot pa rin ako. Pero sa agos na yan, hindi mo ako mahawakan kahit kailan. Mahinang sabi ni Mateo. Manahimik ka nga. Pumunta ka sa impyerno. Nabaliw na si Benjo at hindi na pinansin ang mga sinabi ni Mateo. O baka naman, ayaw niya talagang aminin ang katotohanan ito. Bamantong hininga si Mateo. Umugoy ang kanyang anyo, naglaho mula sa mga anino ng kamao ni Benjo. Nang lumitaw siyang muli, mahigit 100 talampakan na ang layo niya. Masyadong mahina ang mga atake mo kumpara sa mga wind blade na ito na sumasakop sa buong kalangitan. Kahit ang mga wind blade na ito ay hindi na ako kayang saktan. Paano mo ako masasaktan? Ang pangit ng ekspresyon ni Benjo ay sukdulan. Alam niyang dapat ay naiintindihan talaga ni Mateo ang tinatawag na wind flow through intent. Hindi lamang niya nabigong patayin si Mateo, kundi hinayaan din niya si Mateo na makakuha ng napakalaking ani. May isip na ngayon ang kalungkutan ni Benjo. Kahit gaano kabilis ang kamao mo, kailangan mo lang gumalaw, at ang hangin ay sasabay din dito. Dahil sa iyo, naunawaan ko ang batas ng daloy ng hangin sa rehiyong ito ng level 5 na may malakas na hangin at naunawaan ang tunay na intensyon ng daloy ng hangin. Sabi ni Mateo. Humph! Paano kung naunawaan mo na ang tunay na intensyon? Nagpadala na ang tribo ng pamilya Lavensko ng napakalaking puwersa para bantayan ang daanan ng kaharian. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka pa rin ng ligtas pabalik sa walang hanggang mundo? Malamig na singgal ni Benjo. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan.
Pagkatapos kong iligtas ang mga kapwa ko apprentice, natural lang na may mga paraan ako para maibalik sila. Sa tingin ko, mas makabubuti kung sarili mo na lang ang alalahanin mo. Kahit wala akong magawa sa'yo, hindi mo naman iniisip na may magagawa ka sa akin, di ba? Huwag mong kalimutan, nasa first level crystal formation realm ka pa lang. Kahit wala pa sa tugatog ng kanyang kondisyon si Benjo ngayon, isa na naman siyang eksperto sa 5th level sea transformation realm. Mas malaki pa sa kabayo ang isang payat na kamelyo. Hindi siya makapaniwalang may magagawa si Mateo sa kanya. Sabi ni Mateo, noong naunawaan ko ang tunay na intensyon kanina, nagkataon lang na mayroon akong ilang mga ideya na maaari kong subukan sa iyo. Kung matatanggap mo ito, paano kung hayaan kitang umalis? Nang makita ang buong kumpiyansang anyo ni Mateo, nagulat si Benjo at agad na naramdaman na hindi maganda ang lahat. Kasalukuyan siyang nagdurusa sa matinding pagkawala ng asensya ng dugo at ang kanyang lakas ay lubos nang nabawasan. Bukod sa pananatili ng kalahating araw sa rehiyon ng level 5 na may gale, matagal na rin siyang parang palaso na nasa dulo ng paglipad nito. Sa kabilang banda, kahit na puno ng mga pinsala ang kanyang katawan, halos hindi gaanong nagamit ni Mateo ang enerhiya ng asensya sa kalahating araw na ito. Sa halip, nakabawi siya ng malaki. Sa pamamagitan ng paghina ng isa at paglakas ng isa pa, nabawasan na nito ng malaki ang stansya sa pagitan nilang dalawa. Bukod pa rito, nasaksihan ni Benjo ang 1,000 flowing petals ni Mateo. Napakalakas ng kapangyarihan ng pag-atake nito kaya kahit siya ay hindi nang ahas na maging pabaya. Hanggang dito na lang ang iniisip, paano nagawa ni Benjo na makipaglaban ng harapan kay Mateo. Mas mabuti nang mawala ng mukha kaysa mawala ng buhay. May iba pang naisip si Benjo, kaya tumalikod siya para tumakas. Matagal nang napansin ni Mateo ang mga kilos niya. Paano niya ito mabibigyan ng pagkakataong makatakas? Ang 7 araw at 7 gabing paghabol ay nagtulak kay Mateo sa isang sitwasyong walang pag-asa. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng inspirasyon sa 11 oras at pag-unawa sa tunay na layunin, kung ano ang magiging kalagayan niya ngayon ay magiging malabo pa rin. Bukod pa rito, sa 2 antas ng Eternal Splendor Palace, muntik nang kumitil ng buhay si Mateo dahil sa suntok ni Benjo. Bagong sama ng loob kasama ang lumang puot. Ngayon na ang oras para ayusin ang lahat. Sa paningin ni Benjo, inilabas ni Mateo ang kanyang aura, at ang kanyang buong pagkatao ay tila nag-iba at naging isang kumpol ng apoy. Pinagdikit ni Mateo ang 2 kamay. Isang malakas na bugzo ng hangin ang pumailan lang mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bungkos ng apoy na iyon ay sumiklab ng pataas sa kalangitan na may malakas na ungol. Dragon na nagbabagong anyo ng apoy hangin na mararahas na nagliliyab. Sige. Mahina ang sigaw ni Mateo at pinalabas ito gamit ang 2 palad. Isang napakalaking umuungal na dragon ang sumugod palabas, mabilis na sumugod patungo sa mabilis na tumatakbong si Benjo. Ang Violent Blaze Transforming Dragon ay ang ikatlong auxiliary skill ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art, ang Mortal Chapter. Noong siya ay nasa estado ng Novaria, minsang ginamit ni Henry ang teknik na ito sa pakikipaglaban. Walang kapantay ang kapangyarihan nito. At sa sandaling ito, ang higanting dragon na pinaputok ni Mateo ay mas malaki ng maraming beses kaysa sa kay Henry. Nang pinakawalan ang dragong apoy, agad nitong naabutan si Benjo sa isang kisap mata. Tumatakas si Benjo. Bigla siyang nakaramdam ng isang malakas na aura mula sa likuran na humahabol at hindi niya maiwasang mabigla. Dali-dali siyang lumingon upang harapin ang kalaban. Magulong at marahas na alon. Magkahiwalay kayo. Mabagsik na ibinuka ni Benjo ang isang kamao, at sumalpok sa dragong apoy. Dahil sa banggaang ito, lubhang nagbago ang mukha ni Benjo. Ang dragong apoy ay direktang pumulupot sa kanyang kamao at gumapang paitaas. Paano niya nagawang baguhin ang kanyang galaw sa puntong ito? Para lang makarinig ng isang kalabog. Bumangga ng mabagsik ang dragong apoy sa dibdib ni Benjo. Power! Dahil sa hindi kapani-paniwalang lakas ng pagbangga, lumipad si Benjo palabas at samuka ng malaking subo ng dugo sa ere. Hindi pa nga lang natutumba si Benjo sa lupa ng tangayan siya ng isang malakas na hangin. Arg! Ang malungkot na sigaw ni Benjo ay nagmula sa himpapawid. Hindi mabilang na malakas na hangin ang tumago sa kanyang enerhiyang pangproteksyon, na parang mga talim na tumama sa kanyang katawan.
Pagkatapos ng 12 paghinga, wala nang narinig na kahit anong ingay mula kay Benjo. Nasa limitasyon na siya noong una at natanggap na rin niya ang kakilakilabot na atake ni Mateo. Hindi na niya kayang mapanatili ang sarili niyang enerhiya ng protection. Ang mga hanging ito na may bagyo ay walang pakikiramay at walang pakundangang inatake si Benjo. Paanong hindi mamamatay si Benjo? Habang pinapanood si Benjo na lumuni ng malalakas na bagyo, huminga rin ng malalim si Mateo. Ang mga paghihirap sa daan, tanging siya lamang ang nakakaalam. 352. Sa pagkamatay ni Benjo, agad na kumalma ang matinding nerbiyos ni Mateo. Pero para lang makita ang kanyang mga binti na parang jelly. Kahit ang pagtayo ng tuwid ay talagang nakakapagod. Ang ilang araw na pagtakbo ng lampas sa kanyang limitasyon ay labis na nagpapagod sa katawan at isipan ni Mateo. Sa sandaling ito, hindi na niya kayang tumagal pa. Biglang lumitaw ang figure ni Froilan. Nagulat siya nang makita ang kalagayan ni Mateo at dali-daling inalalayan ito. Dahil naitanim na ang selyo ng alipin, lahat ng salita at kilos ni Froilan ay nakasentro kay Mateo at wala siyang sariling personalidad. Nang makita ang mukhang gasgas na gasgas ni Mateo, nakaramdam si Froilan ng pag-aalala mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ayos lang po ba kayo, guro? Umiling si Mateo at mahinang sinabi, ilabas mo ako. Tumanggaw si Froilan at isinakay si Mateo patungo sa Level 4 Gale Region. Pagkalipas ng 2 araw, sa isang lugar sa Level 4 Gale Region, isang bagyo ng enerhiya ng asensya ang tumaas sa kalangitan, na naghihiwalay sa malamig at mapang-akit na hangin. Pagkalipas ng halos 1 oras, ang bagyo ng enerhiya ng asensya ay naglaho, at ilantad ang isang binata na nakaputi ang damit, kumikinang ang mga mata at may kahangahangang aura. Ang binatang nakaputi ang damit na ito ay si Mateo mismo. Bagamat napakahirap para sa kanya ng ilang araw na paghabol, isa rin itong mahalagang pakinabang. Ang paglalakbay para sa paghabol at pag-iwas sa loob nitong 7 araw at gabi ay hindi lamang nagbigay daan sa kanya upang maunawaan ang wind flow true intent, kundi hinayaan pa nitong maabot ng kanyang kaharian ang peak first level crystal formation realm nang hindi napapansin. Kaya naman, matapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala, pinili ni Mateo na direktang makawala. Ang Mateo nakakapasok lang sa second level crystal formation realm ay nasa tugatog na ang kanyang asensya, enerhiya, at espirito, kaya naman naalis na niya ang dating kawalan ng sigla. Ang bangkay na unang tinamaan ng malakas na hangin ay ganap nang narecover. Tuluyan nang nawala ang mga peklat sa mukha niya, parang wala pa rin siyang pagbabago gaya ng dati. Pero dahil sa matinding pagkonsumo, halos naubos na lahat ang condensed fragrance pills at haste pills ni Mateo. Ang condensed fragrance pill ay isang tier 3 essence energy recovery medicinal pill. Ito ay hindi kapani-pani walang kahanga-hanga, mas malakas kaysa sa ordinaryong tier 3 chi returning pill. Kung hindi siya uminom ng condensed fragrance pills kanina para mapunan ang essence energy, matagal na sana naabutan ni Benjo si Mateo. Dahil din sa pag-asa ni Mateo sa condensed fragrance pills at haste pills, ang dalawang uri ng tier 3 medicinal pills na sumusuway sa langit, nang ahas siyang makipaghabulan kay Benjo. Siya ang nanalo sa huli. Hindi ko akalain na ang konsepto ng hangin at konsepto ng apoy ay magkakaroon pala ng ganito kalakas na kapangyarihang pang-offense kapag pinagsama. Nakakalungkot lang na ang transmission true intent lang ang naintindihan ko para sa konsepto ng apoy. Kung naunawaan ko lang ang scorching true intent, dapat ay mas mataas pa ang antas ng kapangyarihang iyon. Tunay ngang mas malakas pa ang epekto ng pagsasama ng true intent. Bulalas ni Mateo sa sarili. Noong nakaharap niya si Benjo dati, swerte ang pumanig kay Mateo dahil nagkaroon siya ng inspirasyon at naisip niyang isama ang konsepto ng hangin sa Violent Blaze Transforming Dragon. Hindi niya inakalang magkakaroon ito ng hindi inaasahang epekto. Ang tinatawag na hiniram ng apoy ang kapangyarihan ng hangin, at tinulungan ng hangin ang lakas ng apoy, ang lohikang ito. Ang opensibong kapangyarihan ng Windfire Violent Blaze Transforming Dragon sa isang iglap ay mas malakas pa kaysa sa 1,000 Flowing Petals. Pinagsama ng 1,000 Flowing Petals ang opensa at depensa, na kabilang sa mga purong killing people na may blades type. Bukod pa rito, ang 1,000 Flowing Petals ay maaaring umatake sa iba't ibang paraan at napakahirap pigilan. Kung ikukumpara, ang Windfire Violent Blaze Transforming Dragon ay isang purong offensive type martial technique.
Hanggat natapos ni Mateo ang paggamit nito, ang agarang offense iba nito ay magiging napakalakas. Makikita ito mula sa panig ni Benjo. Mukhang marami pa rin kailangang gawin sa pag-unawa sa mga konsepto. Madamdaming buntong hininga ni Mateo. Sa kagustuhang maging pinakamataas na antas ng pag-iral ng isang divine realm, ang pag-unawa sa mga konsepto ay isang landas na kailangang tahakin. Alam na alam ni Mateo na ang 10 dakilang banal na hari ay pawang mga martial artist na nakakaintindi ng kahit 3 uri ng kataas-taasang tunay na layunin. At ngayon pa lamang niya naunawaan ang isang uri ng pangunahing anyo ng sukdulang tunay na layunin. Inaasahan na marami pang kailangang magawa. Kung hahayaan lang ni Mateo na marinig ng 10 dakilang banal na hari ang kanyang mga salita, malamang ay uubos sila agad ng dugo. Noong nasa edad pa sila ni Mateo, kalimutan na ang tungkol sa pinakamataas na tunay na layunin, maaaring hindi pa nila naaabot ang mga hangganan ng tunay na layunin. At naunawaan na ni Mateo ang 4 na uri ng tunay na layunin, at pinagsama ang dalawa sa mga ito sa pangunahing anyo ng isang kataas-taasang tunay na layunin. Sa sobrang kahangahangang talento, kahit ang 10 dakilang banal na hari ay lubos na mahihiya. Bagamat may kaalaman si Mateo na higit pa sa antas na ito at gayon din sa mga karanasan ng Alchemy Emperor ng isang divine realm, hindi sapat ang mga ito para mabilis niyang maunawaan ang tunay na layunin. Lubos na umasa si Mateo sa kanyang pagsisikap at talento upang maunawaan ang 4 na uri ng tunay na layunin. Nang makitang natapos na si Mateo sa paglusot, si Froilan na laging nagpoprotekta sa tabi niya ay lumapit at sinabing, "Binabati kita Master sa tagumpay." Bahagyang tumango si Mateo at tinanong si Froilan, gaano kalayo ang lugar na ito mula sa Central Capital. Sabi ni Froilan, sumasagot na Master, ang lugar na ito ay level 4 Gale region pa rin. Kung walang mga flying spirit artifact, ang pagtakbo papunta sa Central Capital ay malamang na mangangailangan ng ilang taon. Bakit ang layo naman? Tumakbo kami ni Benjo ng 6 na araw at gabi at natapos naming takbo sa level 4 Gale region. Ang makarating sa Central Capital ay nangangailangan talaga ng ilang taon. Nagtatakang tanong ni Mateo. 6 na araw lang ang ginamit niya para tapusin ang pagtakbo sa level 4 Gale region. Kaya sa tingin niya ay hindi dapat maging malaki ang sakop ng Fierce Gale World. Kung titingnan mo ngayon, hindi ito ang talagang inaakala niya. Ang pinakamalawak na rehiyon ng Fierce Gale World ay ang level 1 at level 2 Gale regions, na sinusundan ng level 3 Gale region. Ang karamihan sa mga naninirahan sa Fierce Gale World ay nananatili rin sa mga rehiyong ito. Sa level 4 Gale region, halos walang senyales ng paninirahan ng tao. At ang level 4 hanggang level 9 Gale regions kung pagsasama-samahin ay halos kasing laki ng unang 3 Gale regions. Bukod dito, ang level 4 Gale region ay isa lamang transition zone. Hindi kalakihan ang lawak ng lupain. Kaya naman, 6 na araw lang ang ginugol ni Master para tapusin ang pagpapatakbo nito, paliwanag ni Froilan. Ngayon lang nakakita ng liwanag si Mateo. Ganito pala. Kung gayon, mayroon bang mga lugar na malapit na may mga transmission array na patungo sa Central Capital? Dahil masyadong matagal ang paglalakad, malinaw na mga transmission array lang ang kaya nilang daanan. Sabi ni Froilan, hindi pa nabubuo ang landas ng mga pormasayo ng Fierce Gale World. Ang mga tribo sa paligid na may mga transmission array na diretso sa Central Capital, sa pagkakaalam ko, ang Loveends family tribe lang ang naroon. Tumangaw si Mateo at hindi nagulat dito. Dahil ang Loveends family tribe ay iniwan dito ng dating Wind Emperor upang bantayan ang 6 Extreme Sales Grand Array, normal lang ang pagkakaroon ng transmission array patungo sa kabisera. Dahil hindi gagana ang direktang biyahe, maglayuver ka na lang. Hindi naman siguro wala namang mga midway transmission arrays, di ba? Syempre naman meron. Ang ilan sa mga mas malalaking tribo sa malapit ay may mga transmission array na patungo sa rehiyon ng level 1. Sige. Dalhin mo ako sa isang tribo na medyo madaling kausapin. Dapat ba akong magbalat kayo? Tanong ni Mateo. Ang kasuotan at kulay ng balat ni Mateo ay may malinaw na pagkakaiba kay Froilan. Isang tingin lang at masasabi nilang hindi siya taga Fierce Gale World. Natural lang na ganito ang tanong ni Mateo. Pero sabi ni Froilan, hindi na kailangan.
Ang malalakas na hangin sa level 1 gale region ay hindi magiging kasing lakas ng mga panlabas na hangganan. Mas maayos naman ang kalagayan ng pamumuhay ng lahat. Marami sa mga nakababatang miyembro ng maharlikang pamilya sa Central Capital ay kapareho ng kay Master. Lahat ay napakapino at hindi magiging masungit tulad natin. Kailangan lang magpalit ng kasuotan ni Master sa Fierce Gale World at hindi maghahinala ang ibang tao. Natauhan si Mateo at nagpalit ng damit sa loob ng storage ring ni Froilan. Nagbago ang pakiramdam ng buong pagkatao niya. Nabawasan ng kaunti ang eleganteng dating, at lumakas ang dating. Inayos ng dalawang tao ang kanilang mga gamit at malapit nang magtungo sa level 3 region nang biglang may narinig silang sigaw ng digmaan. 353. Nagkukumpulan ang mga figure ng tao, at nagpaulan ng mga ulap ng dilaw buhangin. 5 martial artist ng Crystal Formation Realm ang kasalukuyang nasa gitna ng isang mabangis na labanan laban sa isang higanteng alakdan. Ang 5 martial artist ay pawang nasa huling yugto na ng Crystal Formation Realm. Mayroong 3 7th level Crystal Formation Realm, isang 8th level Crystal Formation Realm, at isang 9th level Crystal Formation Realm. Pero napakalinaw, ang lakas ng pinakamataas na tier 3 Giant Scorpion ay mas mataas kaysa sa 5 individual na ito. Naglaban habang tumatakbo ang 5 tao. Lahat ng kanilang mga katawan ay may mga sugat, na tila kaawa-awa. Nakababatang Ate Yana, bilasan mo nang ibalik ang Violet Illusion Blood Ginseng sa tribo. Pipigilan namin ang molditang ito. Sabi ng isang 9th level Crystal Formation Realm nang may pinakamalakas na lakas habang itinutulak ang isang babae palabas ng larangan ng digmaan. Ang nagngangalang Sister Sandra ang tanging babae sa 5 taong ito. Malinaw na gustong protektahan siya ng 9th level Crystal Formation Realm na ito. Paano nangyari yan? Malapit nang mag-evolve ang Crimson-tailed Scorpion na ito para maging isang tier 4 na demonic beast. Hindi talaga kayo ang makakatapat niya. Halos maiyak na sabi ni Sister Sandra. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ng martial artist ng 9th level Crystal Formation Realm at sinabing, bilasan mo. Kung mamamatay tayong lahat dito, paano na lang si Young Patriarch? Nang marinig ni Sister Sandra ang mga salitang ito, baka sa mukha niya ang pagtatalo habang nakatayo siya roon at hindi alam ang gagawin. Ang batang patriarka ang nangungunang henyo sa tribo. Kung mamamatay man siya dahil sa kanya, kahit 100 pagkamatay ay halos hindi siya mapapatawad sa kasalanan. Ngunit ang hayaan siyang iwan ang kanyang mga kasama at tumakas para sa kanyang buhay ng mag-isa, hindi ito magagawa ni Yana Lyson. Napakalakas ng lakas ng Crimson-tailed Scorpion na iyon. Ang 4 niyang kasama ay sumasayaw kasama si kamatayan. Kahit si Hogan Lyson na pinakamalakas ay hindi rin ito napigilan. Isang 7th level Crystal Formation Realm ang tinamaan sa dibdib ng higanteng sipit ng Crimson-tailed Scorpion, na lumipad pa atras. Nang makita ni Yana Lyson ang eksenang ito, pinagdikit niya ang kanyang mga ngipin at sumugod pabalik. Nang makita ni Hogan Lyson si Yana na muling sumali sa larangan ng digmaan, hindi niya napigil ang magalit ng malakas, at umungol, Yana. Anong ginagawa mo? Alam mo ba na ang buhay at kamatayan ng batang patriarka ay nasa iyong mga kamay? Pinigilan ni Yana ang kanyang mga luha habang sinasabing may matigas na mukha, hindi ako aalis. Kuya Hogan, inaalagaan mo ako simula pagkabata at inaalagaan mo ako. Hindi ko magawa ang paghiling sa akin na iwan kayo at takasan ang buhay ko. Ikaw. Galit na galit talaga ako sayo. Mag-ingat ka. Iwi na siwas ni Hogan ang kanyang mahabang espada, iniiwas ang higanteng sipit ng Crimson-tailed Scorpion, na nagligtas sa buhay ni Yana. Bumantong hininga si Hogan at sinabing, kalimutan mo na yan. Bumalik ka na. Ingatan ng mga atake. Pigilan ninyo itong 3. Liliko ako sa tagiliran nito at aatakihin ito. Sisikapin kong bigyan ito ng nakamamatay na suntok. Ang buong atensyon ng 5 tao ay nasa pakikipaglaban sa Crimson-tailed Scorpion at hindi nila namalayan na sa di kalayuan, may 2 taong kasalukuyang nagmamasid sa kanila. Froilan, dalian mo at patayin ang Crimson-tailed Scorpion na yan, utos ni Mateo kay Froilan. Opo, Guru. Pagsang-ayon ni Froilan sabay yumuko at naglaho na parang isang bagzo ng hangin.
At sa sandaling ito, sa wakas ay inabot ni Hogan ang tabi ng Crimson-tailed Scorpion, naghahanap ng puwang para atakihin ang malalambot na bahagi nito. Ngunit nang matapos na si Hogan sa pag-atake, ang buntot ng Crimson-tailed Scorpion ay lumitaw sa harap ni Hogan na parang mga multo at duwende. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Hogan ngunit huli na ang lahat para baguhin ang kanyang galaw sa oras na ito. Nakita rin ni Yana at ng iba pa ang eksenang ito at hindi napigil ang sumigaw sa kawalan ng pag-asa, Kuya Hogan. Ang buntot ng Crimson-tailed Scorpion ang pinakamalakas nitong sandata. Ngunit hanggang ngayon, ito ang unang pagkakataon na ginamit nito ang nakamamatay na sandatang ito. Nahulaan na ang resulta. Alam ni Hogan na hindi niya matatakasan ang sakuna na ito kaya't pumikit siya ng masakit. Kasabay nito, naramdaman ni Hogan ang isang napakalakas na puwersa na dumampi sa kanyang tainga. Napadilat siya, at saka nakita ang Crimson-tailed Scorpion na dinudurog at lumilipad sa ere. Swoosh! Isang malakas na hangin ang dumaan. Isang malabong anino ang dumaan sa kanyang katawan, na nagbigay ng isa pang suntok sa Crimson-tailed Scorpion sa ere. Putok! Muling pinalipad ang Crimson-tailed Scorpion. Sumunod ulit si Froilan at sumuntok ulit. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay tumigil na sa paggalaw ang Crimson-tailed Scorpion. Hindi man lang ito nagpakawala ng kahit isang ungol bago ito pinatay ni Froilan. Nang makita ni Hogan ang eksenang ito, una siyang nagulat, at kasunod noon ay ang matinding tuwa. Sa sandaling nasa bingit ng buhay at kamatayan, siya ay talagang naligtas. Maraming salamat po sa libingan ng senior na nagligtas buhay. Ang junior na ito ay si Hogan. Sila ang aking angkan. Kaming lima ay mula sa Cloud Prancing Tribe. Iniisip ko kung saang tribo nagmula ang senior. Tiyak na bibisitahin namin ito at pasasalamatan ang pabor na ito. Pinayuko ni Hogan si Yana at ang iba pa kay Froilan. Parang eksperto si Froilan nang ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi ninyo kailangang magpasalamat sa akin. Hindi ako ang nagligtas sa inyo. Ang aking Panginoon ang nagligtas sa inyo. Lihim na nagulat si Hogan. Ngunit sa kanyang pagsasalita, dali-dali niyang sinabi, iniisip ko kung sino ang amo ng senior. Para magamit ang isang eksperto sa Sea Transformation Realm bilang isang tagapaglingkod, tiyak na mayroon siyang makapangyarihang pinagmulan. Malamig na sabi ni Froilan, sumunod ka sa akin. Natural lamang na hindi nang ahas na sumalungat sina Hogan at ang iba pa at nakisabay lamang kay Froilan. Hindi nagtagal, isang binata na nasa edad 15 hanggang 16 ang lumitaw sa kanilang paningin. Maliwanag na si Hogan ay isang taong nakaranas na ng mundo. Nang makita si Mateo, dali-dali siyang yumuko, ang hamak na ito, Hogan at mga kamag-anak, ay nagpapasalamat sa Batang Panginoon para sa inyong nakapagliligtas na biyaya. Tumanggaw si Mateo at walang pakialam na sinabi, kaunting tulong lang. Saang tribo kayo nanggaling? Tumugon po, Young Master, galing po kami sa Cloud Prancing Tribe, magalang na sabi ni Hogan. Nang kaharipin si Mateo, hindi alam ni Hogan kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng matinding pressure. Noong una, gumalang siya dahil sa pasasalamat. Ngunit ngayon, pagkamangha ang nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Napaka-absurd ng pakiramdam na ito. Bakit makakaramdam ng pressure ang isang 9th level Crystal Formation Realm sa harap ng isang 2nd level Crystal Formation Realm? Hindi simple ang binata na ito. May transmission array ba ang tribo ninyo? Direktang tanong ni Mateo. Natigilan si Hogan. Malinaw na hindi niya inakala na magtatanong si Mateo ng ganito. Ngunit si Mateo ang kanilang tagapagligtas. Natural lamang na hindi niya itatago ang katotohanan. Saan gustong pumunta ng tagapagligtas? Ang ating Cloud Prancing Tribe ang pinakamalaking tribo sa sukat na 10,000 milya. Natural lang na mayroon tayong transmission array, sabi ni Hogan. Galing ako sa Central Capital para magpakalma. Ngayong tapos na ang panahon ng pagsubok, gusto kong bumalik malapit sa Central Capital. Iniisip ko kung papayagan ba ng tribo ninyo ang ganitong kaginhawahan. Casual na nag-isip ng dahilan si Mateo.
Bahagyang nagatubili si Hogan bago sinabing, hindi nagtatago kay benefactor, tanging ang patriarka lamang ang maaaring magdesisyon na payagan ang mga tagalabas na gamitin ang transmission array. Iilan sa amin ang hindi nangangahas magsalita ng padalos-dalos. Ngunit iniligtas kami ng benefactor, na katulad ng pagliligtas sa batang patriarka. Naniniwala ako na tiyak na papayag ang patriarka. Iniisip ko kung makakabalik si benefactor sa Cloud Prancing Tribe kasama namin. Oh, bakit mo nasabi yan? Tanong ni Mateo dahil sa kuryosidad. Ang batang patriarka ang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon ng ating Cloud Prancing Tribe. Noong una, ang kanyang lakas ay higit na nakahihigit sa lahat, na may itsura ng isang dakilang heneral at siyang idolo at layunin ng ating nakababatang henerasyon. Ngunit isang buwan na ang nakalipas, biglang nagbago ng husto ang kanyang ugali. Nawalan siya ng gana sa pagkain at nagkulong sa kanyang kwarto buong araw. Pagkalipas ng kalahating buwan, nagkasakit siya at nakahiga sa kanyang kama. Ngayon, nasa bingit na siya ng kamatayan. Sinimulan namin ang paglalakbay na ito upang hanapin ang Purple Illusion Blood Ginseng upang mapino para sa kanya ang blood cleansing pill. Kaya kami nasangkot sa pangangaso na ito at muntik nang mawala ng buhay. Iniligtas ng benefactor ang 5 sa aming buhay na natural na katumbas ng pagliligtas sa buhay ng batang patriarka. Paglilinaw ni Hogan. Biglang pagbabago ng ugali. Nawalan ng gana. Napaisip si Mateo sa mga sintomas na sinabi ni Hogan. Napakalinaw na muling lumitaw ang dati niyang kahinaan. Oo. Posible kayang alam ng tagapagligtas ang sakit na ito. Tanong ni Hogan. Inilihis ni Mateo ang usapan sa pamamagitan ng pagtawa at pagsasabing, dahil nandito kayo para iligtas ang batang patriarka ng inyong pamilya, ano pa ang hinihintay ninyo? Bilasan ninyo at umalis na kayo. 354. Pagdating sa rehiyon ng level 3, kapansin-pansing mas mahina ang malalakas na hangin. Ang mga martial artist na naninirahan sa rehiyong ito ay kadalasang namumuhay sa paraang pantribo. Sumakay si Mateo sa isang maliit na bangkang pang-spirit. Pagkatapos ng 2 araw na paglipad, sa wakas ay nakarating na siya sa Cloud Prancing Tribe. Habang naglalakbay, naghanap-hanap si Mateo at nalaman niyang napakalayo ng Cloud Prancing Tribe sa Laven's Family Tribe at hindi ito makakarating dito. Dahil dito, naging panatag ang loob niya. Young Master Lawson, nandyan po sa unahan ang ating Cloud Prancing Tribe, itinuro ni Hogan ng kaunti sa malayo at sinabi. Alam ng lahat ng tribo ng pamilya Lavens ang pagkakakilanlan ni Mateo. Malinaw na hindi gagamitin ni Mateo ang tunay niyang pangalan at hindi rin siya maglalakad-lakad. Kaya naman, binigyan niya si Hogan ng peking pangalan. Siyempre, hindi rin ito maituturing na peke, dahil ang Theo, ang pangalang ito, ay itinuturing ding tunay na pangalan ni Mateo. Natural lang na nakita rin ni Mateo ang Cloud Prancing Tribe dahil mas malaki ang tribong ito kaysa sa Laven's Family Tribe na parang isang maliit na bayan sa Endless World. Nang makapasok sila sa tribo, isang medyo sinaunang aura ang bumalot sa kanyang mukha. Kinailangan aminin ni Mateo na ang kalagayan ng pamumuhay sa Fiercedale World ay talagang napakahirap. Dinala ni Hogan at ng iba pa si Mateo diretso sa bakuran ng patriarka. Ngunit ang eksena sa harap nila ay nagpabaliw sa kanila. Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa kanilang mga puso. Habang nakatingin sa paligid, nakasabit ang puting seda sa lahat ng dako sa labas ng bakuran. Ito talaga ang paraan ng pagdaraos ng libing. Hindi na mapigil ang tumulo ang mga luha ni Yana. Sniff, sniff, ang batang patriarka. Tumahimik ka. Ang batang patriarka ay papasok sa Soul Sea Realm sa hinaharap at magmamana ng posisyon ng patriarka. Paano siya mamamatay? Nakakuyom na sabi ni Hogan. Sa totoo lang, alam na rin niya. Dahil may prosesyon ng libing sa oras na ito, halos sigurado na siyang may nangyari sa batang patriarka. Ayaw lang niya itong aminin ng pasalita. Sa sandaling iyon, 7 hanggang 8 tao ang biglang lumabas ng mansyon. Lahat sila ay nakasuot ng damit pang pagluluksa. Nagdilim ang mukha ng isang matandang lalaki sa harapan nang makita niya si Hogan at ang kanyang mga kasama.
Sinabi niya sa grupo ng mga tao sa likuran niya, "Halika kayo, mga kasama. Pabagsakin ninyo ang 5 rebeldeng ito para sa akin." Oo. Agad na umamin ang 7 hanggang 8 tao sa likuran niya at malapit nang lumapit para arestuhin si Hogan at ang iba pa. Nagbago ang ekspresyon ni Hogan, at galit na galit niyang sinabi, "Elder Shelton, kaming 5 ay tapat at matatag sa tribo. Kailan pa kami naging mga rebelde?" Malamig na ngumiti si Shelton at sinabing, "Tapat at matatag. Harumph. Sa tingin ko ay may lihim kang motibo. May sakit na taning ang batang patriarka, at hiniling namin sa inyong lahat na maghanap ng mga halamang gamot ng hiwalay." Sa huli, ang 3 iba pang grupo ay bumalik sa tamang oras. Kayong 5 lang ang natagal bago bumalik, dahilan para umalis ang batang patriarka sa mundong ito. Hogan, nangangahas ka pa rin bang sabihin na hindi kayo mga rebelde? Ano? Talagang batang patriarka yan. Hinding-hindi, imposible. Bulong ni Hogan ng malalim. Nang makumpirma ni Shelton ang balita ng pagkamatay ng batang patriarka, labis na nabigla si Hogan. Humph! Anong imposible? Bago kayo umalis na 5, paulit-ulit na hinimok kayo ni Master Joseph daw na ibalik ng buo ang Purple Illusion Blood Ginseng sa loob ng 2 araw. Pero naantala talaga kayo ng 2 araw. Ang Purple Illusion Blood Ginseng ay isa sa pinakamahalagang gamot na pang-espiritu. Kung wala ito, hindi rin makakagawa si Master Joseph ng kahit ano mula sa wala. Sa huli, kagabi, Young Patriarch, siya. Habang nagsasalita hanggang dito, tumulo rin ang mga luha sa matandang mukha ni Shelton. Malinaw na nakaramdam siya ng matinding sakit sa pagpanaw ng batang patriarka. Isang matandang lalaki ang puno na ng matinding kalungkutan, lalo na ang iba. Matagal nang may luhang umaagos sa mga mukha ni Hogan at ng iba pa. Walang kapintasan ang dahilan ni Shelton sa simula pa lang. Kahit si Mateo ay naloko rin. Hindi dumating ang nakapagliligtas buhay na gamot na espiritu. Dinakip ni Shelton si Hogan at 4 dahil sa kanyang galit. Likas din ito sa tao. Tutal, para sa Cloud Prancing Tribe, ang batang patriarch ang kanilang kinabukasan, ang kanilang pag-asa. Ngunit nang tumutulo na ang mga luha sa matandang mukha ni Shelton, isang binata sa likuran niya ang nagkumbinsi sa kanya. Ayos pa rin ang iba, ngunit ang pananabik at tuwa sa mukha ng binata ay hindi maitago kahit anong mangyari. Dahil dito, yumuko pa siya, natatakot na baka matuklasan ito ng iba. Nakunan lang ni Mateo ang eksenang ito. Pero hindi masyadong nagsalita si Mateo daw. Pamilya naman ito ng ibang tao kung tutuusin. Siya, bilang isang tagalabas, ay natural na hindi kayang makialam. Pero nag-iwan ito ng marka sa puso ni Mateo. Tutal, ang layunin niya pa rin ay hiramin ang paggamit ng transmission array. Sina Hogan, Yana, at ang iba pa ay labis na nabigla sa balitang ito. Matagal nang nasa tila pagkalito ang kanilang mga isipan. Kasalanan namin, kasalanan talaga namin. Kasalanan naming lahat na hindi namin naibalik ang Purple Illusion Blood Ginseng sa nakaraan. Maliban na lang. Elder Shelton, maaari mo ba kaming makita ang batang patriarka sa huling pagkakataon? Balisang sabi ni Hogan. Pero malamig na sumangot si Shelton at sinabing, "Humph. Ang batang patriarka ang kinabukasan ng ating tribong Cloud Prancing. Nakagawa ka ng isang kasuklam-suklam na krimen laban sa kanya at mayroon ka pa ring mukha para makita siya. Hindi ba kayo takot na lapastanganan siya at hayaan siyang hindi makamit ang kapayapaan sa kamatayan?" Tumama sa puso ang mga salita ni Shelton. Sa sinabi niyang iyon, paano kaya nagagawa ni Hogan na makipagkita sa batang patriarka sa huling pagkakataon? Nang makitang nagkabisa na ang kanyang mga salita, muling sinabi ni Shelton sa mga taong nasa likuran niya, "Bakit pa kayo nakatayo dyan? Patayin mo sila agad." Sandali lang. Sino ang 2 taong ito? Sa totoo lang, matagal nang nakita ni Shelton sina Mateo at Froilan. Itinutok lang niya ang sibat kay Mateo sa oras na ito. Hindi niya pinansin si Mateo. Si Hogan lang pala ang nagdala pabalik ng 3rd level si Transformation Realm. Dahil dito, medyo natakot si Shelton.
Natakot si Hogan sa mga sinabi ni Shelton. Naalala niya lang na nasa tabi pa rin niya si Mateo ng mga oras na iyon. Ang pagkamatay ng batang patriarka ay nagbigay na sa kanya ng matinding pagkakasala. Kung iduwit pa niya ang kanyang tagapagligtas, mahihirapan talaga siyang patawarin ang kanyang mga kasalanan kahit na 100 beses na siyang mamatay. Elder Shelton, nakasalubong naming 5 ang isang crimson-tailed scorpion na malapit nang sumulong sa level 4 na rehiyon ng hangin. Mabuti na lang at nailigtas kami niyang Master Lawson. Hinihiling ko kay Elder Shelton na huwag siyang pahirapan, mabilis na paliwanag ni Hogan. Sino ang mag-aakala na nagbago ang mukha ni Shelton at masungit na sinabi niya, alam ninyong lahat na ang tribo ay nahaharap sa magulong panahon ngayon. Nangangahas pa rin ba kayong magdala ng mga tagalabas? Sa aking palagay, sila ay lubhang kainahinala. Sinadya ba ninyong lahat na makipagsabuatan sa mga tagalabas para saktan ang batang patriarka? Paano nasabi ni Elder Shelton ang mga ganoong bagay? Tayong 5 ay matatag at matatag sa batang patriarka. Sa puntong ito, ang patriarka ang makakapagpatunay. Nagkataon lang na nagkita kami niyang Master Lawson. Sana ay payagan na sila ni Elder Shelton na umalis. Nagulat si Hogan sa sinabi niya. Humph! Kakaiba talaga ang sakit ng batang patriarka sa simula. Hindi pa rin natutuklasan ang sanhi hanggang ngayon. Kakakamatay lang ng batang patriarka kagabi, at nagdala kayo ng mga tagalabas sa tribo. Nakakapanghinala talaga. Sa tingin ko, mas mabuti pa ring manatili silang dalawa rito. Kung sa huli ay mabubunyag ng mga investigasyon na wala talaga silang kinalaman sa pagkamatay ng batang patriarka, natural lang nahahayaan na natin silang umalis. Sabi ni Shelton. Kumunat ang kilay ni Mateo. Wala siyang nakitang problema, pero hindi niya inisip na may darating pa ring problema. Agad niyang sinabi ng malamig, ang pananatili sa amin dito ay nakadepende rin kung mayroon ka o wala ng ganitong kakayahan. Malamig na ngumiti si Shelton at sinabing, hey, isiniwalat mo na ba ang tunay mong kulay? Kung wala kang anumang lihim na motibo, bakit ka matatakot na imbestigahan namin? Kung titingnan mo ang iyong hitsura, balak mo bang labanan ng matigas ang ulo hanggang sa huli? Hindi ba't isa lamang itong third level sea transformation realm? Paanong hindi man lang magawang maglabas ng ilang sea transformation realms ang ating Cloud-Prancing tribe? Magsasalita na sana si Mateo nang biglang nawala ng kontrol si Hogan at humarang sa harap ni Mateo. 355. Elder Shelton, si Young Master Lawson ang tagapagligtas ko ni Hogan. Hindi ako maaaring magpahintulot na dalhin mo siya palayo. Matatag na sabi ni Hogan. Nang lumabas ang mga salitang ito mula kay Hogan, dahan-daang inilipat ni Yana at ng iba pa ang kanilang mga paa upang humarang sa harap ni Mateo. Nang makita ito, medyo nagulat si Mateo. Sa simula, ang pagliligtas niya kay Hogan at sa iba pa ay para lamang sa kaginhawahan. Pumayag si Hogan na dalhin siya rito para gamitin ang transmission array. Itinuring din itong isang patas na kasunduan para sa magkabilang panig. Walang koneksyon sina Mateo at ang Cloud-Prancing tribe. Natural lang na ayaw niyang makialam sa kanilang mga gawain sa bahay. Bukod pa rito, nagmamadali siya, kaya ayaw niyang pakialaman ang mga bagay na ito. Noong una ay plano niyang turuan ng leksyon ang Shelton na ito bago umalis sa Cloud-Prancing tribe. Ngunit hindi niya inakalang ganito pala katapat ang Hogan na ito. Dahil ganoon nga, walang masama kung makikialam siya sa negosyong ito. Nang makita ang mga kilos ni Hogan, hindi nagalit si Shelton, bagkus ay natuwa. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng galit na sabihin niya, Hogan, tinitigasan mo ba ang iyong puso para magrebelde? Bakit sinabi iyon ni Elder Shelton? Ako, si Hogan, ay miyembro ng Cloud-Prancing tribe habang buhay, at isang multo ng Cloud-Prancing tribe habang kamatayan. Ang hayaan na lang akong manood ng walang magawa habang ang aking tagapagligtas ay ibinurol, hindi ko magagawa iyon. Sabi ni Hogan ng walang pagiging alipin o kawalang galang. Sige. Kung ganoon nga, huwag ninyo akong sisihin. Makinig kayong lahat. Nakipagsabuatan si Hogan sa mga tagalabas at naging sanhi ng pagkamatay ng batang patriarka.
Sa ngalan ng mga matatanda, iniuutos ko sa inyong lahat na patayin silang 5. Matapang na sabi ni Shelton. Nagbago ang ekspresyon ni Hogan. Ginalaw niya ang kanyang mga labi sa pagnanais na magpaliwanag ngunit sa huli ay hindi nagsalita. Sa halip, lumingon siya at sinabi kay Mateo nang may mapait na ngiti, "Pasensya na po, young Master Lawson. Hindi ko inakalang idadamay ko kayong dalawa sa hindi makatarungang pagkakasala. Hindi sapat ang pagkamatay naming 5. Lord J.P. Lawson, pakibilasan po at ilayo ninyo rito si young Master Lawson." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Mga hanggal kayo. Sinasamantala ng ibang tao ang katapatan ninyo para pauksain ang mga hindi sumasang-ayon at hanggal pa rin kayong inihahatid ang inyong mga sarili sa pintuan para hayaan silang patayin kayo." Natigilan si Hogan at nagtanong ng may pag-aalinlangan, ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ni young Master Lawson. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay ngunit hindi nilinaw ang kanyang mga sinabi. Sa halip, sinabi niya, "Huwag mo munang alalahanin kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ko. Isama mo kami sa pagbisita sa batang patriarkang iyon." Hindi naman sa ayaw magsalita ni Mateo, pero hindi niya maginhawang sabihin ang ilang bagay ngayon. Ang usapin sa loob ng isang tribo, kung siya, isang tagalabas, ay masyadong madaldal, tiyak na mapaghihinalaan siyang naghahasik ng alitan, at mahirap iwasan ang pagdududa. Bukod pa rito, mariing sinabi ni Shelton na siya at si Hogan ay nagsabuatan upang maging sanhi ng pagkamatay ng batang patriarka. Ang mga salitang ito ay lalong naging mahirap sabihin. Pero ang batang patriarka ay lumamlam ang mukha ni Hogan. Tinapik ni Mateo ang balikat ni Hogan at nakangiting sinabi, "Tingnan mo muna, saka ka mag-usap. Kayo ng young patriarch ay kasing lapit ng magkapatid. Hindi naman sigurong hindi nyo na siya makikita kahit sa huling pagkakataon, di ba?" Matapos tapikin ni Mateo, sa wakas ay nakapag-ipon ng lakas ng loob si Hogan at mariing tumango. "Kahit nasampelan ako hanggang mamatay ni Patriarch sa isang sampal lang, kailangan ko pa rin yumuko sa batang Patriarch," sabi ni Hogan. Pagkatapos magsalita, humarap siyang muli kay Shelton at sinabing, "Elder Shelton, pakiusap, hayaan mo akong yumuko at aminin ang aking kasalanan sa batang patriarka. Magpapakamatay ako sa harap niya para humingi ng tawad sa aking pagkakasala." Natigilan si Mateo ngunit hindi nagsalita. Dahil sa ginawa niyang hakbang, maaaring hindi na magkaroon ng pagkakataon si Hogan na magpakamatay. Kikitilin mo ang sarili mong buhay para humingi ng tawad sa krimen mo. Isasama mo ba ang dalawang tagalabas na ito? Hindi mo naman sinasadyang manggulo sa bulwagan ng pagluluksa, di ba? Ano pang hinihintay ninyo? Magtrabaho na kayo, sabi ni Shelton. Tumigil kayo. Nang akmang aalis na ang lahat, isang boses ang umalangaw-ngaw. Nang makita ni Hogan ang pagdating, hindi sinasadyang nagpakita ng labis na kaligayahan ang kanyang mukha. "Elder Mason." Bahagyang tumango si Mason at sinabi kay Shelton, pinapasok sila ng Patriarch sa loob at ipinaliwanag ang dahilan. Kung talagang may sinasadyang pagkaantala, hindi pa huli ang lahat para parusahan sila. Pagkatapos magsalita, tumalikod agad si Mason at pumasok. Labis ang tuwa ni Hogan nang marinig niya ito. Sa utos ng patriarka, naniwala siyang hindi na maglalakas loob si Shelton na magsalita pa. Berde ang mukha ni Shelton habang nakatingin kay Mason. Malinaw na hindi niya inakala na alam na ng Patriarch ang nangyari sa labas ng pinto. Pumasok ang grupo sa panloob na bulwagan. Isang kabaong ang inilagay sa gitna ng panloob na bulwagan. Dapat ay naroon ang batang patriarka. Nang makita ni Hogan at ng iba pa ang kabaong ng batang patriarka, agad silang nawala ng kontrol at humagulgol, lumuhad sa harap ng kabaong. Batang patriarka, lahat ng ito ay kawalang kakayahan ni Hogan. Pinatay kita. Si Hogan, isang lalaking nasa hustong gulang, ay umiiyak na parang sanggol. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, alam niya na si Hogan at ang batang patriarkang ito ay kasing lapit na parang magkapatid. Sumunod din si Shelton sa oras na ito. Ngunit ngumiti siya nang malamig nang makita ang eksenang ito at sinabing, "Hogan, tumigil ka na sa pag-arte. Natatakot ako na ang sakit ng batang patriarka ay sanhi mo mula pa sa simula, hindi ba?"
Shelton, huwag kang padalos-dalo sa conclusion. Natural lang na magdesisyon si Lord Patriarch. Kumunat ang noo ni Mason at sinabi. Bago muling nagsalita si Shelton, isang matandang lalaki sa Taiman ang bumukas ng kanyang bibig at walang ekspresyong sinabi, Little Hogan. Lumapit ka. Nakakagulat na ang matandang lalaking ito ay isang powerhouse ng 9th level si Transformation Realm. Mapatla lang talaga ang kutis niya at mukhang malungkot. Hindi malakas ang boses, ngunit biglang nanginig ang katawan ni Hogan at tumigil din siya sa pag-iyak. Panginoong Patriarka, si Little Hogan. Ang may kasalanan. Nahuli si Little Hogan. Sabi ni Hogan habang nakaluhod sa lupa, hinahabol ang kanyang hininga habang inilalabas ang Purple Illusion Blood Ginseng. Bumantong hininga ng marahan ang Patriarka ngunit hindi niya ininom ang Purple Illusion Blood Ginseng. Sa halip, sinabi niya, Little Hogan, ako ang nakasaksi sa inyong paglaki ni Little Yang. Alam ko ang nararamdaman ninyo. Ngayon lang. Buntong hininga. Sabihin ninyo sa akin ang proseso kung paano ninyo nakuha ang Purple Illusion Blood Ginseng na ito. Tumango si Hogan at ikinento ang mga pangyayari kung paano nila nakuha ang Purple Illusion Blood Ginseng na ito, kasama na ang pagliligtas sa kanila ni Mateo. Habang nagsasalita si Hogan, bahagyang itinaas ng matandang patriarka ang kanyang ulo upang tingnan si Mateo ngunit hindi nagsalita. Ibig sabihin nito ay hindi kayo nag-antala kahit isang sandali. Patriarch, itinuturing namin ni Yana ang isa't isa na parang magkapatid. Malubha ang kanyang sakit at malapit ng mamatay. Paano ako mangangahas na magpaliban? Hindi ko lang inakalang. Isang hakbang pa rin pala ako nahuli sa huli. Sabi ni Hogan na puno ng pagkondena sa sarili. Sa pagkakataong ito, malamig na sumangot ang isa pang elder na nakaupo sa may yulunan at sinabing, Hogan. Ang huli mong paghakbang ay nagkataon lang. Kakakamatay lang ni Little Yang kagabi, at nagdala ka ng mga tagalabas sa tribo ngayon. Kumunat ang kilay ni Hogan nang marinig iyon at magsasalita na sana. Ngunit narinig niyang bumantong hininga ang patriarka at sinabing, Little Hogan, pagkatapos pumanaw ni Little Yang kahapon, ang samahan ng mga nakatatanda ay gumawa ng desisyon. Hindi sinabi ng patriarka ang mga salita sa likuran. Ngunit alam ng lahat ng naroon ang kanyang sasabihin. Maliwanag, itinakda na ng samahan ng mga nakatatanda ang kanyang krimen, ipiniit ang pagkamatay ni Yana sa ulo ni Hogan. Huminga ng malalim si Hogan, tumayo, at dahan-daang naglakad sa harap ng kabaong ni Yana, at dahan-daang sinabi, Yana, magkasama tayong nagsanay ng espada mula pagkabata, magkasamang nakaw ang mga gamot ni Lord Patriarch, at magkasamang naglaban. Hindi ko inakalang aalis ka muna ngayon. Kasalanan ng lahat ng ito, kapatid. Hindi ko na ibalik ang Purple Illusion Blood Ginseng sa nakaraan. Pero, hindi talaga kita pinagtaksilan. Saksi ang langit at araw. Yana, sasamahan kita. Pagkatapos magsalita, pinaikot ni Hogan ang essence energy at itinama ang isang palad sa tuktok ng kanyang bungo. Nang mapanood ni Shelton at Tyren ang eksenang ito, ang sulok ng kanilang mga labi ay nagpakita ng isang masayang ngisi. Ngunit nang malapit ng mahawakan ni Hogan ang kanyang korona, isang figure ang lumitaw sa tabi niya na parang multo. Sampal. Tinamaan ang kamay ni Hogan. Young Master Lawson. Bakit mo ako pinigilan? Gulat na bulalas ni Hogan. Bahagyang ngumiti si Mateo. Hindi mo siya maaaring samahan kahit mamatay ka pa. 356. Hindi lang si Hogan ang nagulat. Sa mga taong naroon, karamihan ay hindi malinaw na nakita kung paano kumilos si Mateo. Malinaw na napakalayo pa rin ni Mateo kay Hogan. Ngunit sa isang kisap mata, narating na niya ang tabi ni Hogan. Mas mabilis pa pala ang mga galaw niya kaysa sa pagtama ni Hogan sa sarili niya. Ngayon lang alam ni Hogan na minamaliit niya ang Young Master Lawson nitong mga nakaraang araw. Kung gusto lang siyang patayin ni Mateo ngayon, patay na siya ngayon. Pero medyo nalito si Hogan sa mga sinabi ni Mateo. Young Master Lawson, ano ang ibig sabihin ng mga sinabi mo? Nagtatakang tanong ni Hogan. Medyo nakakalito ang mga sinabi ni Mateo. Wala itong tugma o dahilan, kaya napakahirap intindihin ng mga tao.
Ngumiti si Mateo at sinabing, patay ka na, pero buhay pa siya. Paano mo siya sasamahan? Sa oras na iyon, hindi mo lang kailangang pasanin ang kahihiyan habang buhay, pinaparamdam mo pa sa iyong matalik na kapatid na may kasalanan habang buhay. Bakit kailangan pa? Nang marinig ni Hogan ang mga sinabi ni Mateo, una siyang natuwa ngunit agad nang ngumiti ng mapait at sinabing, maraming salamat sa pag-aliw ni Young Master Lawson. Patay na nga talaga si Yana. Napakaraming tao rito. Hindi naman siguro sila nagkamali ng husga, di ba? Magsasalita na sana si Mateo nang may isang matandang lalaki na sumanghal ng malamig at nagsabing, saan nanggaling ang batang ito? Wala nang buhay si Yana at wala ni Kay titing na bahid ng buhay. Ang lakas ng loob mo talagang barilin ang bibig mo. Hindi kaya't bulag ang mga mata naming mga eksperto sa Sea Transformation Realm. Sumulyap si Mateo sa kanya at walang pakialam na sinabi, tama iyan. Bulag talaga ang mga mata mo. Nagdulot ng ingay ang mga sinabi ni Mateo. Mayroong 7 hanggang 8 eksperto sa Sea Transformation Realm sa loob ng panloob na bulwagan na ito. Lalo na ang patriarka at ang isa pang matandang lalaki. Pareho silang mga nilalang na nasa 9th level Sea Transformation Realm. Isa lamang si Mateo sa mga batang nasa 2nd level Crystal Formation Realm. Hindi ba't medyo mataba ang abdo niya para tawaging bulag ang isang grupo ng mga nasa Sea Transformation Realm? Labis na natakot si Hogan nang marinig ito at dali-daling pinigilan si Mateo, at sinabing, Young Master Lawson, maraming salamat sa iyong mabuting hangarin. Pinahahalagahan ito ni Hogan. Hindi kayang suklian ni Hogan ang iyong malaking kabaitan sa buhay na ito. Mababayaran ko na lamang ito sa aking susunod na buhay. Ngunit Young Master Lawson, mag-ingat ka na huwag masaktan ang Patriarch at ang iba't ibang matatanda dahil kay Hogan. Kung hindi, hindi mamamatay ng mapayapa si Hogan. Nakakatuwa naman itong si Hogan hanggang sa maging cute. Pero isa talaga siyang matapat na tao. Ang ganitong klaseng bagay tulad ng pagkamatay para maipakita ang kamalayan ay kailangang gawin ng may kabuluhan. Nakakatawa talaga. Kung sinasabi mong hindi papatay si Yana, bakit hindi mo subukang tawagan siya para sagutin? Sabi ng matandang lalaki kanina, habang sinisisi si Mateo. Tinaas ni Mateo ang kanyang kilay at nakangiting sinabi, paano kung pasagutin ko siya? Ngumisi ang matandang lalaki at sinabing, kung papasagutin mo siya, yuyuko ako sa iyo ngayon din para humingi ng tawad. Kung gayon, mabuti. Humanda ka ng yumuko at humingi ng tawad, malamig na sabi ni Mateo. Teka lang. Paano kung tumawag ka at hindi siya sumasagot? Pamimilit ng matanda. Gusto mong makipaglaro ng malaki, di ba? Sige. Makikipaglaro ako sayo. Paano kung tumawag ako at hindi siya sumagot, magpapakamatay kami ni Hogan para humingi ng tawad. Pero kung pasagutin ko siya, sisirain mo ang buong cultivation mo. Manggahas ka ba o hindi? Nasa isang napakabentang posisyon ka na, tugon ni Mateo at sinabing. Nagbago ang mukha ng matanda. Ang nakakapanlumo sa sarili na cultivation ay hindi dapat biro. Bukod pa rito, kung titingnan ang buong kumpiyansang anyo ng batang ito, tila mayroon talaga siyang ilang kakayahan. Sa pagkakataong ito, isang matandang lalaki na nakaupo sa taiman ang tumayo upang tumulig sa kalokohan. Ang namatay ang pinakamahalaga. Ano ang motibo mo, bata, para magsalita ng ganyang kalokohan dito? Halika, mga kasama, ibaba ninyo siya. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Hogan nang makita ang sitwasyon at dali-daling sinabi, pangalawang patriarch yun, ginagawa niyang Master Lawson ang lahat para kay Hogan. Kaya nga siya nagmadali. Nakikiusap ako kay pangalawang patriarch yun na huwag siyang magdamdam. Malamig na sumangot ang bise-patriarkong siyon at sinabing, isa kang traidor, ang lakas pa ng loob mong magsalita. Tere na mga kasama, patayin ninyo sila. Mahinahon na tumingin si Mateo at hindi ito pinansin. Malamig lang niyang sinabi, Panginoong Patriarka, may ayaw po bang mabuhay muli ang inyong minamahal na anak? Ang mga mata ni Patriarch na dating walang buhay ay biglang nagising nang marinig ang mga salitang ito. Dali-dali siyang nagsalita, tigilan ninyo ako. Biglang tumayo ang Patriarch at lumapit kay Mateo, nagtanong ng may mapang apang aura, hindi pa ba talaga patay si Little Yang? Nang makita ni Froilan ang sitwasyon, gusto niyang hamarang agad sa harap ni Mateo ngunit pinigilan siya nito.
Hindi patay, hindi man lang naapektuhan si Mateo at walang pakialam na sinabi. Sige. Subukan mo. Pero kung matuklasan kung ginagamit mo si Little Yang para sa isang biro, alam mo na ang kahihinatnan. Nang marating ng patriarka ang huling bahagi ng kanyang pangungusap, nag-alab ang kanyang intensyong pumatay. Sa gitna ng pagtataka ng lahat, tinapik ni Mateo ang balikat ng patriarka at casual na sinabi, "Relax lang. Hindi ko sisirain ang sarili kong karatula. Parang biro lang yan sa anak ng patriarka," walang nang ahas tumawa. Pakiramdam ng lahat ay nabaliw si Mateo. Sa pagpukaw nito sa patriarka, talagang nagrereklamo ba siya na nabuhay siya ng napakatagal? Malinaw na patay na si Yana. Paano siya muling mabubuhay? Hindi kaya't napakaraming matatanda ang hindi man lang makapagsabi ng buhay at kamatayan ng isang tao. Lalo na si Hogan, nang makitang tinatapik ni Mateo ang balikat ng patriarka, halos lumabas sa lalamunan niya ang puso niya. Ito ang kanilang Lord Patriarch. Isang tugatog ng 9th level si Transformation Realm Existence. Kapag pinalo niya ang isang palad, matutumba si Mateo na parang giniling na pasta. Matagal nang nakita ni Hogan ang katawan ni Yana. Wala itong anumang mahalagang enerhiya. Paano siya makakabawi? Desperadong hinailan niya ang manggas ni Mateo. Pero hindi siya pinansin ni Mateo. Natural lang na hindi marinig ng mga taong ito na ginagarantiyahan ni Mateo ang reputasyon niya bilang Alchemy Emperor. Wala nang mas maaasahan pa kaysa sa ganoong garantiya. Sa paningin ng lahat, dahan-daang lumapit si Mateo sa tabi ng kabaong. Si Yana ay nakahiga sa loob na may mapayapang hitsura na parang natutulog. Mula sa kanyang aura, maramdaman ng isa na isa siyang eksperto sa half-step si Transformation Realm bago siya namatay. Ang edad ni Yana ay dapat na halos kasing edad ni Julian. Ngunit kalahating talampakan na lang ang layo niya sa Transformation Realm. Tunay ngang isang bihirang makitang henyo. Hindi rin nakakapagtaka na si Hogan ay ganoon kadeboto sa kanya. Huminga ng malalim si Mateo at ipinikit ang kanyang mga mata. Kung titingnan ang tiwala ng binata na ito, hindi na talaga makakabangon ang batang patriarka mula sa mga patay, di ba? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tumigil na ang paghinga ng batang patriarka. Wala na siyang anumang mahalagang enerhiya. Paano siya makakabangon mula sa mga patay? Pero ano? Malinaw na nagbubuga ng alikabok ang baliw na ito. Hindi ko rin alam kung saan nanggaling ang mabangis na batang ito, para ipagmalaki ng walang kahihiyan at lapastangan ang mga labi ng batang patriarka. Dahil sa sinabi ni Mateo, ang mga miyembro ng Cloud Prancing Tribe ay napangisi ng nakataas ang mga ilong. Tiningnan niya na ang mga manggas ni Hogan at marahang sinabi, "Young Master Lawson, siya." Bumantong hininga si Hogan at sinabing, "Hay nako, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Maghintay kayo at tingnan natin siguro." Sa pagkakataong ito, dumilat ang mga mata ni Mateo. Isang kamay ang marahang hamhampas sa kabaong. Ang bangkay ni Yana ay nakatayong tuwid na parang isang pamalo. Napaangat si Mateo sa ere, mabilis na itinuro ng dalawang kamay ang iba't ibang acupoint ni Yana. Sa bawat suntok, ang maputlang dilaw na enerhiya ng asensya ay ipapadala sa acupoint ni Yana, na magmumukhang lubhang nakasisilaw. Maliban na lang, walang reaksyon ang katawan ni Yana. Hindi rin maramdaman ng lahat ang kanyang mahalagang enerhiya. Pagkatapos ng 100 paghinga, umikot si Mateo sa ere at dumating sa likuran ni Yana, habang marahas na pinalo ang isang palad. Para lang makarinig ng isang tilamsik. Isang subaw ng itim na dugo ang tumalsik mula sa bibig ni Yana. Pagkatapos, naninigas siyang bumagsak muli sa kanyang kabaong. Pigil ang hininga ng lahat. 357. Kumusta? Kumusta? Nagising na ba ang batang patriarka? Hindi. Hindi ko pa rin nararamdaman ang life force niya. Tingnan mo ang batang ito na nagpapanggap, hindi naman niya tayo ginugulo, di ba? Hay nako. Mabuting tao ang batang patriarka, at makapangyarihan din ang kanyang cultivation. Siya ang hindi maikakailang pagpipilian para sa susunod na patriarka. Kahit alam kong imposible, umaasa pa rin ako na mabubuhay siyang muli ng batang ito. Mukhang. Oo nga. Tunay ngang naiinggit ang langit sa mga may talento.
Ang isang paboritong anak ng langit tulad ng batang patriarka ay namatay ng bata pa. Masiglang nag-uusap ang mga miyembro ng angkan. Ngunit mas gugustuhin ng karamihan na isipin na mali ang kanilang mga iniisip at umasa na talagang mabubuhay muli ni Mateo si Yana. Makikita sa kanilang mga sigaw ng komento na napakaganda talaga ng relasyon ni Yana sa mga tao sa Cloud Prancing Tribe. Sa nakikita lang ng katawan ni Yana ang mahalagang enerhiya, niloloko pa rin pala ni Mateo ang lahat. Ang matandang lalaking nakikipagtalo kay Mateo dati ay si Master Joseph. Palihim din siyang pinagpawisan kanina. Tutal, masyadong tunay ang pag-arte ni Mateo. Kahit ang isang master na tulad nito ay natakot. Ngayon, dahil nakita niyang isa itong maling alarma, lalong kinamuhian ni Master Joseph si Mateo. Nang makita ng Bise-Patriarka ang sitwasyon, tumingin siya kay Mateo nang may malamig na ngiti at sinabing, "Nako, ano pa ang masasabi mo ngayon? Pumanaw na si Little Yang, at nilapastangan mo pa ang kanyang mga labi. Tunay ngang napakasamang krimen." Diretso ang tingin ng patriarka kay Mateo, nanginginig ang buong katawan. Kahit sino ay mahahalata ang kanyang galit sa oras na ito. "Nako, hinahanap mo ang kamatayan." Nagngingit-ngit ang patriarka habang dahan-daang binibigkas ang bawat salita. Nag-aalab na ang galit niya. Namatay ang anak niya, at kinailangan pa ring paglaruan ni Mateo ang bangkay ng napakatagal. Mababaliw din ang sinumang makakatagpo ng ganitong bagay. Paisa-isang naglakad ang patriarka patungo kay Mateo. Sa bawat hakbang niya, tumataas ang antas ng kanyang aura. Malungkot din ang ekspresyon ni Froilan nang makita niya ang sitwasyon. Ang pagharap sa isang peak 9th level si Transformation Realm gamit ang kanyang lakas ay bunga rin ng tiyak na kamatayan. Pero kahit mamatay siya, hindi niya hahayaang magdusa si Mateo ng kahit anong pinsala. Bagkus, si Mateo ang humaplo sa kanyang mga kamay ng may pagod na tingin. Hindi siya naapektuhan ng galit ng patriarka na para bang hindi siya ang pauntirya ng galit ng patriarka. Nang makita ang hitsura ni Mateo, mas lalong nagalit ang patriarka. Biglang nawala ang kanyang anyo. Isang palad na may di mapigil ang puwersa ang dumating sa harap ni Mateo. Ubo, ubo. Sa sandaling ito, isang matinding pag-ubo ang narinig mula sa loob ng kabaong. Nanginig ang patriarka at pinigilan ang palad na ito. At sa sandaling iyon, ang palad niya ay 3 pulgada na lang ang layo kay Mateo. Nanatiling kalmado si Mateo nang hindi kumukurap at malamig na sinabi sa patriarka, "Gising na si Yana. Hindi mo ba siya babatiin?" Natigilan ang patriarka. Ngayon lang siya biglang nagising sa katotohanan ng nangyari. Dali-dali niyang iniwasan si Mateo at tumakbo papunta kay Yana. Sa ganitong tingin, hindi sinasadyang umagos ang mga luha ng patriarka sa kanyang matandang mukha. "Yana, siya. Nagising na nga." Medyo nahirapan si Yana na imulat ang dalawang mata. Ang tanawin sa harap niya ay naging malinaw mula sa malabo. Ama." Mahinang tawag ni Yana. Little yan. Ikaw talaga. Ikaw talaga ang nagising." "Ama." Akala ni Ama hindi nakita makikitang muli. Sa sandaling ito, naramdaman ng patriarka na bumalik na ang buong mundo. Ang pakiramdam ng pagkawala ng isang minamahal na anak at ang muling pagkatagpo sa kanya ay talagang nakakamangha. Habang nasa kabilang panig, pagod na pagod ang buong katawan ni Hogan nang makita niyang maayos naman si Mateo. Nang sandaling iyon nang bumagsak ang palad ni Patriarch, naisip niya na mamatay. Namatay si Yana dahil hindi siya dumating sa tamang oras. Ngayon, namatay din si Mateo dahil sa kanya. Pakiramdam ni Hogan ay wala na siyang pangangailangang mabuhay sa mundong ito. Nang umalis ang patriarka para puntahan ang kanyang anak, dali-daling tumakbo si Hogan kay Mateo. "Young Master Lawson, ayos ka lang ba?" Hindi pa rin nawawala ang kaba ni Hogan hanggang ngayon. Nauutol siya habang nagsasalita. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, "Hindi rin niya ako nabangga. Ayos lang ako." Pagkatapos lamang makakuha ng positibong sagot mula kay Mateo ay saka lamang talaga itinoon ni Hogan ang kanyang pansin sa silangan. "Kung gayon ay mabuti iyan. Mabuti iyan. Kung may mangyaring masama sa iyo, hindi ko talaga alam ang gagawin." Oo. Anong klaseng mahika ang ginamit mo para buhayin si Yana mula sa mga patay?"
Paus na sabi ni Mateo, buhayin mo ang asterisk s asterisk ko. Hindi pa siya patay sa simula. Tinulungan ko lang siyang buksan ang bar-adong meridian niya para makahinga siya. Hindi namatay. Paano nangyari iyon? Kahit si Master Joseph, patriarka, at pangalawang patriarka, ay kinumpirma na patay na si Yana. Hindi ko na rin talaga maramdaman ang kanyang mahalagang enerhiya. Paano nangyaring hindi pa siya patay? Naguguluhang tanong ni Hogan. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, kahit sabihin ko pa sa iyo, hindi mo rin maiintindihan. Ang mga tao ay ipinanganak na may chi. Kung titingnan mo kung patay na ang isang tao o hindi, hindi mo lang basta titingnan ang vital signs at ang paghinga niya. Kailangan mo pa ring titigan ang chi. Kahapon lang namatay si Yana, at hindi pa napuputol ang chi niya kaya hindi ito maituturing na tunay na kamatayan. Kapag mas luma pa, kahit ako ay mawawala ng kapangyarihan. Naguguluhan ang tingin ni Hogan. Hindi niya lubos maintindihan ang sinasabi ni Mateo. Lumaki siyang napakalaki at ngayon lang niya narinig ang tinatawag na ki, noon. Alam niya ang vital energy, pero malinaw na ibang-iba ang konsepto nito sa chi na sinabi ni Mateo. Normal lang din na hindi alam ni Hogan. Dahil ang usapang ito ng pagtitig sa chi, ay imposibleng malaman ng mga lower realms. Tanging mga alchemist na may napakataas na nagawa at nilinang din ang mga kaugnay na sining ng banal na kaluluwa na mistiko ang makakakita ng chi. Para sa mga alchemist, ang kamatayan ay hindi sa pamamagitan ng pagtingin sa mahalagang enerhiya, paghinga, tibok ng puso, mga bagay na ito, kundi sa pagtingin sa chi. Pagpasok ni Mateo, nakita niya na may kaunting mahinang chi pa rin sa katawan ni Yana at alam niyang may pag-asa pa para sa muling pagkabuhay. At ang teknik sa daliri na kanyang isinagawa ay tinatawag na tempered profound gold finger. Mas mataas kaysa sa anumang profound phantom finger na ipinakita ni Dominic noon. Minsan nang ginamit ni Mateo ang teknik na ito gamit ang daliri para iligtas ang napakaraming tao, at ngayon, isang Yana ang nadagdag dito. Ang set ng finger technique na ito ay may kabuuang siyam na antas, nakatumbas ng siyam na pangunahing realm. Si Mateo ay nasa second level crystal formation realm na ngayon. Hindi naman masyadong mahirap ipakita ang ikatlong antas ng finger technique na ito. Kung gayon, gagaling din si Yana sa lalong madaling panahon, hindi ba? Walang kaalam-alam na tanong ni Hogan. Sa simula, akala niya ay makakakuha siya ng tiyak na sagot. Sino ang mag-aakala na iiling si Mateo at sasabihing, aba, maaga pa. Tinulungan ko lang siyang linisin ang bar-adong meridian niya. Pero ang mga sintomas lang ang magagamot niyan, hindi ang ugat. Sa loob ng ilang araw, mamamatay pa rin siya. Kung gayon, ano ang magagawa natin? Bulalas ni Hogan. Masungit na sabi ni Mateo, ano na ang magagawa natin? Sayang naman. Ano ang kinalaman ng buhay at kamatayan ni Yana sa akin? Masama lang ang loob ko noong tiningnan ko ang ilang matatandang iyon, kaya nagalit din silang lahat. Nagkataon namang narinig din ng patriarka ang mga sinabi ni Mateo. Dali-dali niyang inal alliance si Yana palabas ng kabaong at lumapit kay Mateo upang yumuko ng malalim, sabay sabi ng may paghingi ng tawad, kapatid, ang matandang ito ay nagmadali ngayon lang at muntik nang saktan si kapatid. Karapat-dapat lang talaga akong mamatay. Humihingi ng tawad ang matandang ito kay kapatid para sa pagkakasalang ito. Sana ay maging mapagbigay si kapatid para magpatawad. Umikot ang mga mata ni Mateo at sinabing, sinasaktan mo ba ako? Kung hindi umubo ang anak mo ng ilang beses, malamang ay napakokak na ako agad at nakasama ko na ang anak mo sa pagkamatay, di ba? Namula ang mukha ng patriarka. Ngunit isa siyang taong nakaranas na ng malalakas na hangin at malalaking alon noon. Dali-dali niyang sinabi, kasalanan ng matandang ito, kasalanan ng matandang ito. Nakababatang kapatid, dahil sa labis na pag-aalala ng matandang ito para sa aking minamahal na anak, huwag mo na itong pansinin, ha? 358. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, hindi kita makikipagtalo. Hindi na hinintay pang makahinga ng maluwag ang patriarka, at walang pagmamadaling sinabi ni Mateo, pero nilunok ni Patriarch ang kanyang laway at maingat na sinundan, pero ano, kuya? May masamang balak ang mga mata ni Mateo kay Master Joseph at Shelton at nakangiting sinabi, pero gusto ko silang murahin. Nang marinig ni na Joseph at Shelton ang mga sinabi ni Mateo, nagbago ang kanilang mga ekspresyon.
Nagmamadaling sinabi ng patriarka, kapatid, ngayon lang, lahat tayo ay may mga mata ngunit hindi nakilala ang bundok tay. Bakit hindi magkimkim ng hinanakit ang isang dakilang taong tulad mo para magkimkim ng hinanakit sa mga nakaraang pagkakamali? Ginawa rin ito ni na Master Joseph at Elder Shelton para kay Yana. Kaya kanila pinigilan sa paghawak sa kanya. Paano kung ganito, kahit anong kahilingan mo, sabihin mo lang, kapatid. Hanggat kaya itong talunin ng ating tribong nagdadabog sa ulap, hindi kami tatanggi. Kumislap sandali ang mga mata ni Mateo, pagkatapos ay nagpakita siya ng isang napakagandang ngiti sa dalawang tao at sinabing, dahil ang dalawang matanda ang may gawa nito para kay Yana, ang paghabol ko rito ay tila medyo maliit. Sige, ituturing ko ang insidente kanina na parang hindi nangyari. Nang marinig na sa wakas ay nakayanan na ito ng munting ninunong ito, napabuntong hininga rin ang patriarka. Kung talagang nagreklamo si Mateo tungkol dito, hindi rin niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Nag-uugong pa rin sa kanyang tenga ang mga sinabi ni Mateo kanina. Kung masasaktan niya ang munting ninunong ito at hindi niya ito pinansin, mawawala na naman ang anak niyang ito pagkatapos niya itong makuha muli. Sa ganoong paghihirap, malamang nawala na siyang natitirang maraming magagandang taon. Sige, dahil ayos lang si Little Yang, magsialisa na ang lahat. Iyan ninyong ibaba ang mga puting seda at ang bulwagan ng pagluluksa. Malas. Utos ng patriarka. Sa mga silid tulugan, si Yana ay nahiga sa kama ng may sakit, hindi man lang makapagsalita. Kasalukuyang binabasa ni Mateo ang kanyang pulso. Pagkaraan ng mahabang panahon, inalis ni Mateo ang kanyang kamay at tumayo. Dali-daling hinabol ni Patriarka Tegan Lysen at maingat na nagtanong, Young Master Lawson, Little Yang, siya. Anong sakit ang mayroon siya? Wala akong sakit. Malamig na sabi ni Mateo. Mapait na sabi ni Tegan, Young Master Lawson, kasalanan nga pala ng matandang ito kanina. Iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at pinutol ang kanyang sasabihin, wala naman talagang sakit si Yana. Nalason siya. Pinalason. Baka sa mukha ni Tegan ang pagkamangha. Para bang may sakit si Yana sa lahat ng anglo. Paano naging lason iyon? Hindi naniniwala. Saan naman nanggaling yan? Sa mga sinabi niyang Master Lawson, natural lang na maniwala ang matandang yan. Ngunit baka sa iyong mukha ang kawalan ng paniniwala. Ang lason na idinulot sa kanya ay tinatawag na mind loss powder. Wala itong kulay at lasa. Kahit ang mga nasa ranggong magic artifact na profound silver needles ay hindi ito made detect. Ang mga nasa ranggong spirit artifact na profound silver needles. Sa tingin ko ay wala kayo niyan, di ba? Ito. Huminga ng malalim si Tegan nang marinig niya ito. Isang lason na kahit ang mga may ranggong magic artifact na profound silver needles ay hindi kayang matukoy. Napakalakas nito. Sa totoo lang, noong nakasalubong ko sina Hogan at ang iba pa at narinig ko silang nag-uusap tungkol sa mga sintomas ni Yana, may mga hula ako. Pero ang pagdiagnose sa kanya kanina ay nagpatunay sa aking mga haka-haka. Ang mind loss powder ay walang anumang halatang sintomas pagkatapos itong maapektuhan. Ang mga kilos lang ng isang tao ay nagiging kakaiba. At ang tagal ng pagsiklab ay halos isang buwan din. Isa itong napakalakas na lason, sabi ni Mateo. Kung gayon, may lunas ba itong mind loss powder? Nanginginig na tanong ni Tegan. Natural lang naman. Kaya lang. Parang hindi ko naman kailangang ibigay yan sa'yo, di ba? Walang pakialam na sabi ni Mateo. Natigilan si Tegan nang marinig niya ito. Ngunit pilit niyang pinigilan ang galit sa kanyang puso. Nakikita rin niya na si Mateo ay talagang may kakayahan. Masyado lang talagang mayabang ang ugali nito. Kahit na na-offend na niya si Mateo dati, isa pa rin siyang peak 9th level si Transformation Realm Existence. Hindi talaga nagpakita ng kahit anong itsura ang batang ito. Para kay Tegan na may mataas na posisyon, hindi niya matanggap ang ganitong uri ng kahihiyan. Kung hindi dahil kay Yana, malamang matagal na siyang nagkahiwalay. Sino ang mag-aakala na tila matagal nang natiis ni Mateo ang kanyang sama ng loob at nakangiting sinabi, kung ano man ang ikinagagalit mo, sabihin mo na. Huwag mong itago sa puso mo. Kalaunan, magkasakit ang matanda bago gumaling ang bata. Ang mga taong iyon ay mag-uumapo sa tuwa sa kanilang mga puso.
Nasa tabi lang si Hogan buong oras at hindi naglakas loob na gumawa ng kahit anong ingay. Nang marinig ang mga sinabi ni Mateo sa oras na ito, hindi na niya napigilan ang sarili na magsabi, "Young Master Lawson, dapat mas kaunti ang sabihin mo." Umikot ang mga mata ni Mateo at sinabing, "Ang lakas ng loob mo pa ring magsalita. Bobo ka, naglalaro ng kung ano-ano para ipahayag ang gusto mo sa pamamagitan ng kamatayan. Alam mo ba na kung namatay ka, malamang ay napunta ka na sa kamay ng ibang tao. Kung namatay ka, hindi lang wala nang maaawa sa iyo, may iba pang tadyakan pa ang bangkay mo ng ilang beses at dudura ng 2 beses." Matatag na tao si Hogan at hindi nagsasalita ng kahit ano sa mga salita ni Mateo. Ngunit si Tegan ay tuluyang nagwala sa oras na ito. "Ikaw, itong junior, hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Sa tingin mo ba talaga ay hindi naiikot ang mundo kung wala ka? Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagliligtas kay Little Yang, pero hindi ba't sumosobra ka na sa pag-arte ng malupit?" Galit na sabi ni Tegan. Tumawa si Mateo at sinabing, "Matandang lalaki, ang mabuting payo ay isang hindi ka nais-nais na gamot. Kung hindi dahil sa mukha ni Hogan, hindi ko na sana pakialaman ang mga kasuklam-suklam na bagay na ito sa inyong tribo. Maghintay kayo hanggang sa kayo, mag-ama, ay masaktan at mapatay ng iba, saka kayo maaaring pumunta sa ilalim ng lupa upang magsama-samang muli." Malamig na sumingot si Tegan at sinabing, "Pinalalaki ang mga bagay-bagay para takutin ang mga tao." Ngunit sa wakas ay medyo naintindihan ni Hogan at mabilis na nagtanong, "Young Master Lawson, ang ibig mong sabihin ay..." Humagalpak ng tawa si Mateo at sinabing, "Hindi mo ba nararamdaman na kakaiba ang buong pangyayari?" "Ah, hindi naman. Ang aming tribo ay palaging magkakasundo. Ang patriarka at pangalawang patriarka, silang dalawa ay may ilang daang taon ng pagkakaibigan. Kaming mga nakababatang henerasyon ay mayroon ding napakagandang relasyon. Batang Panginoong Lawson, hindi ba't masyado kang nag-iisip ng mga bagay-bagay?" Maingat na tanong ni Hogan. May itsura si Mateo na puno ng pagkainis, na para bang hindi niya naabot ang inaasahan at sinabing, "Ang pagiging tapat mo sa mga tao ay pagiging tapat mo, pero masyado kang tanga. Pag-isipan mong mabuti, bakit bigla na lang nalasan ang batang patriarka mo? Bakit ka ipinadala sa pinakamapanganib na lugar para hanapin ang Purple Illusion Blood Ginseng? At mukhang mas matanda ba ang patriarka ng pamilya mo kaysa noong bago ka umalis? Isa pa, sino ang may hawak ng awtoridad sa tribo nitong mga nakaraang araw? Gamitin mo ang utak mo at mag-isip ng maayos. Marahil ang patriarka ng pamilya mo ay dating malapit na kakampi ng bise-patriarka. Pero ngayon, hehe." Nang matapos ang mga sinabi ni Mateo, pinag-isipan ito ni Tegan at Hogan. Mahinang sabi ni Hogan, "Ang ibig mong sabihin ay sinasadya ni Elder Joseph na hindi ako makabalik sa nakaraan." Ngumisi si Mateo at sinabing, "Mabuti na lang at hindi ka naman masyadong tanga. Pero, kinalkula na namin ang ruta ng paglalakbay bago pa ito. Paano niya nalaman na hindi na ako makakabalik sa nakaraan?" Naguguluhang sabi ni Hogan. "Napakadali lang yan. Ang Purple Illusion Blood Ginseng ay isang kinakailangang bagay para sa pagsulong ng Crimson-tailed Scorpion. Kailangan lang niyang malaman ng maaga na may Crimson-tailed Scorpion doon na malapit ng sumulong, pagkatapos ay ipadala niya kayo roon. Makakabalik pa ba kayong lahat?" sabi ni Mateo. Huminga ng malalim si Hogan. Ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin ito kapani-paniwala. Ngunit ang Cloud Prancing Tribe ay umuunlad sa bawat araw na lumilipas ngayon. Kung ang batang patriarka ay makakasulong sa Soul Sea Realm, mas lalo tayong magiging makapangyarihan. Bakit nila ginawa ito? Dahil sa ganoong paraan, mas lalo silang magkakaroon ng pagkakataon. Hindi si Mateo ang nagsalita, kundi si Tegan na nanatiling tahimik sa buong oras. 359. Sa loob ng nakatagong silid ni Holland Zoo Manor, mahigpit na nagdikit ang mga kilay ni Vice Patriarch Holland, na tila malungkot. "Naku, Joseph, saan nanggaling ang batang ito? Paano siya nagkaroon ng ganitong kakayahan? Malinaw na patay na si Yana. Paano siya muling nabuhay?" Nagtanong si Holland. Si Master Joseph ay mayroon ding mga nakakunot na kilay at napakalungkot.
Ang teknik sa daliri ng batang iyon ay hindi kapani-paniwalang malalim. Talagang kakaiba. Pero, binuksan niya lamang ang mga baradong meridian sa katawan ni Yana at hinayaan siyang mabuhay muli pansamantala. Ang aking mind loss powder ay hindi na magagamot. Si Yana ay maaaring tumagal ng hindi hihigit sa 2 araw pa. Kailangan pa rin niyang mamatay. Tumaas ang kilay ni Holland. Joseph, totoo ba ang sinabi mo? Siyempre totoo yan. Ang mind loss powder ay walang kulay at walang lasa, isang uri ng lason na nagpaparalisa sa nerbiyos ng isang martial artist. Wala na itong lunas. Pinapunta ko sina Hogan at ang iba pa para hanapin ang Purple Illusion Blood Ginseng para lang makahanap ng scapegoat na tutulong sa inyong lahat na alisin ang ilang balakid. Sa katunayan, ano nga ba ang antidote? Tanong ni Joseph, puno ng kumpiyansa. Kung gayon, mabuti iyan. Hanggat mamamatay si Yana, ang titulong numero 1 henyo sa tribo ay mahuhulog sa ulo ni Little Tyrion. Ang susunod na patriarka ay walang duda. Nakahinga ng maluwag si Holland. Nagngingit-ngit si Shelton at sinabing, bahala na ang kalokohan na yan. Kung hindi, magtatagumpay na sana ang plano natin. Ngayon, maraming hindi inaasahang komplikasyon ang lumitaw. Pagkatapos mamatay ni Yana, kailangan kong mag-isip ng paraan para patayin siya. Agad na sumang-ayon si Joseph, tama. Napakasama ng batang iyon. Hindi siya dapat panatilihin. Kailangan nating mag-isip ng paraan para patayin siya. Dahil sa pananakot ng isang nakababata, sina Shelton at Joseph ay parehong napuno ng itinatagong galit. Bukod pa rito, ang kanilang plano ay orihinal na walang kamali-mali ngunit nasira ni Mateo. Paanong hindi ito magagalit sa kanila? Malinaw na wala ring gaanong magandang impresyon si Holland kay Mateo. Walang pakialam niyang sinabi, relax ka lang. Hanggat namamatay si Yana, wala talagang balak si Tegan na pakialaman ang mga usapin ng tribo. Sa oras na iyon, gusto niyang makitungo sa isang batang walang hiya, hindi ba't madali lang naman. Putok. 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 Malakas na kumatok ang pinto ng sikretong silid. Kumunat ang noo ni Holland, tila naiinis. Si Little Tyrion, ang batang ito, ay laging madaling magalit. Paano niya haharapin ang malalaking responsibilidad sa hinaharap? Habang nagsasalita siya, biglang nagpakawala si Holland ng isang pasabog ng enerhiya ng asensya. Kusang bumukas ang pinto ng lihim na silid. Pagkabukas pa lang ng pinto, biglang pumasok si Tyrion na mukhang balisa. Ama, nalalapit na ang sakuna. Naiinip na sabi ni Holland, dahan-dahan ka naman, ano ba ang pagmamadali? Hindi pa naman yumuyuko ang langit. Nag-aalalang sabi ni Tyrion, gumuho na ang langit. Yana, siya. Kumunat ang noo ni Holland at nagtanong, paano si Yana? Patay na siya. Ay, hindi namatay si Yana. Iniligtas siya ng baliw na yon. Ano? Binuhay muli si Yana ng baliw na iyon. Ulit ni Tyrion. Tumayo sina Joseph at Shelton. Paano nangyari yon? Ang mind loss powder ko ay talagang sigurado. Kahit ako ay wala pang antidote. Saan nila nakuha ang antidote? Imposible ito. Hindi makapaniwalang sabi ni Joseph. Anong ibig mong sabihin na walang panlunas? May balita mula roon na tuluyan ng gumaling si Yana. Ngayon, pinupuri nilang lahat si Theo na gumawa ng milagrosong kamay ng Diyos doon. Isang buhay na banal na doktor. Puno ng galit si Tyrion. Ang posisyon ng batang patriarka na naabot sa kanya ay mabilis na ibibigay. Paano siya hindi malulungkot? Hindi nagsalita si Holland. Nakakuyom ang kanyang mga kilay habang naglalakad papasok sa silid. Maya-maya, bigla siyang tumingin kay Tyrion nang may nagniningning na mga mata at nagtanong, sabi mo ngayon lang na may balitang nanggaling doon. Hindi pa ba ito kumpirmado? Sinabi ng undercover na nag-ayos kami sa loob ng Patriarch Manor. Hindi maaaring magkamali ang balita. Sabi ni Tyrion. Kung gayon, nakita ba niya si Yana? Nagpatuloy si Holland. Hindi yan. Pero sabi niya nakita niya na pagkatapos lumabas ni Tegan at Hogan sa kwarto ni Yana, nakangiti sila ng todo. Kasunod noon, inanunsyo ang balitang ito. Hindi dapat mali yan.
Ngayon, itinuring ni Tegan si Theo bilang isang tanyag na panauhin at muntik na siyang purihin ng todo. Kung titingnan ang momentum, malapit na nitong malampasan si Master Joseph. Hindi na nagsalita pa si Holland kundi nagpalitan ng tingin kay Joseph at nagtanong, ano ang masasabi mo, Joseph? Kinakabahan din si Joseph noong una. Pero nang marinig ang mga sinabi ni Tyrion, kumalma siya. Sa aking palagay, hindi man lang nabuhay muli si Yana. Paano naging ganoon kadaling lutisin ang lason ng mind loss powder? Kahit na nagsimula ng matutunan ng batang iyon ang alchemic path sa sinapupunan ng kanyang ina, hindi rin posible na magkaroon ng kakayahang lutisin ang lason ng mind loss powder. Kung talagang maayos si Yana, dapat ay inaalagaan siya ni Tegan sa oras na ito, hindi niya nililibang si Theo ng may malaking pagdiriwang. Pero, maaaring nalaman na ni Tegan ang ating mga ginagawa. Sabi ni Joseph. Tumanggaw si Holland at bumantong hininga, matagal na akong katulong niya. Nakarating na ako sa puntong ito pero ayaw pa rin niyang bumitaw. Dahil sa ginagawa niya, pinipilit niya akong kumilos. Hindi makapaniwala si Tyrion sa narinig sa tabi. Hindi niya talaga alam kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang ito. Hey, siya ang pumipilit sa atin. Noong una, hindi ko rin naman planong kumilos ng ganito kaga. Pero dahil umabot na ito sa ganito kalaking antas, ang unang natural na umatake ang may bentaha. Isa pa, ilang taon na tayong naghahanda. Paano niya nagagawang ayusin ang isang bagay na angkop sa maikling panahon? Tanong ni Shelton nang may nag-aalab na kasabikan. Ama, ano pong pinag-uusapan ninyo? Gagawa po ba kayo ng paraan? Naguguluhan si Tyrion. Tiningnan ni Holland ang anak na ito at hindi rin alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Naunahan nga si Tyrion ni Yana sa larangan ng pakikipaglaban. Pero sa talino at taktika, nahuli siya ni Yana ng ilang beses. Napigilan na lang ni Holland ang kanyang pagkainip at nagpaliwanag, hindi man lang nabuhayan ng loob si Yana. Sa katunayan, patay na siya. Ang dahilan kung bakit nililibang ni Tegan si Mateo ng ganito kalakas ay dahil alam niya ang ating mga intensyon at gusto niya muna tayong pakalmayan, at para hindi tayo gumawa ng mga pabaya na aksyon para makapag-ayos siya ng backup plan para harapin tayo. Saka lang napagtanto ni Tyrion. Tuwang-tuwa niyang sinabi, patay na pala si Yana. Haha. Mula ngayon, ako na ang numero 1 tao sa nakababatang henerasyon ng Cloud Prancing Tribe. Ngunit hindi siya pinansin ni Holland at sinabi kay Shelton, tipunin mo ang lahat ng ating mga tauhan. Ngayong gabi, sa hating gabi, tahimik tayong papasok sa Patriarch Manor at lubusang dudurugin ang puwersa ni Tegan. Oo. Tinanggap ni Shelton ang utos at umalis. Hating gabi, isang grupo ng mga eksperto ang tahimik na pumasok sa Patriarch Manor. Sina Holland at Tegan, silang dalawa ang nagtatag ng Cloud Prancing Tribe. Maaaring mas pamilyar pa nga si Holland sa Patriarch Manor kaysa sa sarili niyang tahanan. Kung pag-uusapan ang lakas sa pakikipaglaban, sina Holland at Tegan ay magkapareho. Pareho silang nasa peak 9th level si Transformation Realm. Pero ngayong gabi, nagdala si Holland ng ilang eksperto. 4 na tao lang ang nasa si Transformation Realms. 5 laban sa isa. Sa isang palihim na atake, siya, si Holland, ay hindi maaaring matalo. Hanggat mapapatombo niya si Tegan, natural na mahuhulog sa kanyang mga kamay ang Cloud Prancing Tribe. Palihim na pumasok ang grupo ng mga tao sa looban at tahimik na nagsimulang gumapang patungo sa tirahan ni Tegan. Pero habang naglalakad sila, may natuklasan silang kakaiba. Natuklasan ni Holland na matagal na pala silang naglakad. Bakit ang layo pa rin nito sa tirahan ni Tegan? Lumingon si Holland at hindi niya napigil ang magulat ng husto. Nawawala lahat ang iilang taong dinala niya rito. Nako! Nakapasok tayo sa patibong. Pakiramdam ni Holland ay masama ang sitwasyon. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang Patriarch Manor. Isang malaking grupo ng mga tao ang lumitaw sa harap niya. Panginoong Pangalawang Patriarch, bakit hindi ka natutulog sa bahay ng hating gabi at pumunta ka rito para gumala? Tanong ni Mateo kay Holland nang may ngiti sa kanyang mukha. 306 na po. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Holland. Sunod-sunod niyang nakita ang pamilyar na mukha. Sina Tegan, Hogan, Mason, at iba pa.
Siyempre, naroon si Mateo. Nang dama po ang tingin niya sa katawan ni Yana, hindi sinasadyang lumiit ito. Talagang pinagaling ng baliw na si Theo si Yana. Isa pa, walang ideya kung sinasadya ba ito ni Mateo o hindi, pero nakatayo siya sa unahan. Medyo malayo sa iba. Sa simula ay nawalan na ng pag-asa si Holland. Ngunit nang makita ito, palihim siyang natuwa. Naghahanap ng kamatayan. Biglang sumabog ang galit ni Holland at kinagat ang lalamunan ni Mateo. Gusto niyang bihagin si Mateo. Pero pagdating niya sa harap ni Mateo, agad niyang naramdaman na hindi maganda ang lahat. Para bang hindi siya nakita ni Mateo. Hindi naman talaga siya umiwas o umiwas. Parang may lumabo sa paningin ni Holland. Dumaan siya mismo sa katawan ni Mateo at hindi niya maiwasang mabahala. Talagang kalmado si Lord Vice Patriarch sa oras ng panganib. Para isipin pa rin na gawing bihag ako. Gayunpaman, hindi mo na magkakaroon ng pagkakataon. Nakatayo pa rin si Mateo sa kanyang dating pwesto habang nakatingin kay Holland ng may malawak na ngiti. Paanong madaling masira ni Holland ang malaking hanay na pinaghirapan ni Mateo na ihanda ng buong araw? Para mapilitan si Mateo na gumugol ng isang buong araw para ihanda ito, kayang-kaya nitong isipin ang kapangyarihan ng napakalaking hanay na ito. Ang pormasayo ng array na ito ay isinilang mula sa walang iba kundi sa Ozuric Confounding Array ni Leonardo. Tinawag ito ni Mateo na Lesser Confounding Formation. Kahit na parang ordinaryo lang ang pangalan, ang kapangyarihan nito ay talagang nakakatakot. Ang kumpletong Ozuric Confounding Array ay isang ilusyonaryong pormasayo ng pagpatay. Kalimutan na natin ang mga martial artist ng Sea Transformation Realm, kahit na pumasok ang Wind Emperor ng Fierce Gale World, isang powerhouse ng Boundless Realm, tiyak na kamatayan din ito. Noon, kung naiintindihan ng Sect Master ng Grandian True Sect ang set ng array formation na ito, hindi niya kailangang isakripisyo ang buong sect para protektahan ang Endless World. Maaari niyang direktang gamitin ang Grand Array na ito para mahuli ang Wind Emperor ng Fierce Gale World hanggang sa mamatay. Kahit na naunawaan ni Mateo ang hanay na ito, hindi niya kayang ilabas ang 0.1% ng kapangyarihan nito. Kaya naman, nagbukas siya ng isang bagong landas, tinanggal ang ilusyon sa loob ng hanay ng array formation na ito at binawasan ang kahirapan. Iyon ang lesser confounding formation sa harap ng kanilang mga mata. Gayunpaman, inabot din ito ng isang buong araw ni Mateo. Kung titingnan ngayon, medyo disente naman ang mga epekto. Hindi matukoy ni Holland, ang 9th level Sea Transformation Realm, ang direksyon kung saan siya nakulong. Ang hanay na ito ay walang epekto sa pagpatay ng mga tao. Isa lamang itong purong pormasayo ng patibong. Ngunit ang pagnanais na lumabas ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Ang nakakatakot na aspeto ng Lesser Confounding Array na ito ay nakalatag dito, nakatayo ako sa harap mo, pero hindi mo ako makita. Nagngalit si Holland ng may puot at umungol, baho ng antok. Papatayin kita. Desperadong sinunggaban ni Holland si Mateo. Ngunit si Mateo ay parang buwan na nagre-refleksyon sa tubig. Hindi niya talaga kayang hawakan si Mateo. Ang kasalukuyang Holland ay parang unggoy na tinutokso. Tumigil ka sa pag-aaksaya ng lakas. Hindi mo ako matatamaan, malamig na sabi ni Mateo. Matapos ang mahabang pagpapakahirap, si Holland mismo ay pagod na pagod. Ngunit hindi man lang niya hinawakan ang damit ni Mateo at labis na nawala ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, dahan-daang lumabas si Tegan, lumapit kay Holland, at sinabing, "Hay nako. Matandang lalaki, bakit mo ginawa ito?" Tiningnan ni Holland si Tegan, ang kanyang kalagayan na parang baliw habang sinasabi, "Hahaha. Tegan. Naaawa ka na ba sa akin ngayon sa ugali mong parang panalo? Hindi ko kailangan yan." Bumantong hininga muli si Tegan at sinabing, "Matandang kasama, tayong dalawa ay nagsama sa loob ng ilang daang taon. Ilang pagsubok at paghihirap na ang ating naranasan ng magkasama. Ilang beses na nating hinarap ang di mabilang na panganib. Napakaraming taon ng damdamin, nakalimutan mo na ba ang lahat? Huwag mo akong pakialaman dyan. Tegan, ang lakas ng loob mo pa ring sabihin yan sa akin. Kung pag-uusapan ang kontribusyon mo sa Cloud Prancing Tribe, paano ako, Holland, nabababa sa'yo?
Bakit ka pa naging patriarka, samantalang ako, sa tabi mo lang nakikinig? Umiling si Tegan at sinabing, kung gusto mo ang posisyong ito bilang patriarka, pwede mo sanang sinabi sa akin. Bakit mo kinailangang buhatin si Little Yang? Alam mong siya ang buhay ko, pero gumamit ka ng ganitong kalupitan sa pamangkin mo. Kung hindi dahil pinalad si Little Hogan na maibalik si Young Master Lawson, malamang ay napatay mo na si Little Yang. Nasaksihan mo ang paglaki niya. Paano mo natitiis na gawin iyon? Humph! Bakit? Buong buhay mo akong pinigilan. Kailangan ko pa kayang hayaan ang anak ko na pigilan ng anak mo buong buhay niya. Hindi ko naman kailangang maging patriarka, pero hindi ko rin kayang tiisin na maging mababa ang anak ko sa iba. Sigaw ni Holland. Pero sa pagkakataong ito, sumingit si Mateo, ang anak mo ay may malaking ambisyon ngunit kakaunti ang talento, at kulang sa moralidad at karakter. Hindi ba't hahayaan mong siya ang maging patriarka at magdadala sa buong tribo patungo sa kalaliman? Maaaring maging makasarili ang mga tao, pero huwag mong itali ang iba sa iyong pagkamakasarili. Ang ibang mga tao sa tribo ay inosente. Bakit sila ililibing kasama ng mga patay dahil sa iyong pagkamakasarili? Tinamaan ni Mateo ang puso ni Holland sa mga sinabi ni Mateo. Sumigaw siya kay Mateo, sino ka sa akala mo? Para maglakas loob na sermonan ako. Sampal. Isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw. Tinamaan ng husto ang mukha ni Holland. Bagamat ang sampal ni Mateo ay hindi naiiba sa pagkamot ng Katie sa kanya, ang ganong uri ng kahihiyan ay mas malinaw pa kaysa sa sensasyon mula sa katawan. Ang baho ng bibig mo. Malamig na sabi ni Mateo. Arg! Papatayin kita, bata. Sigaw ni Holland sa kalangitan. Pero lahat ng iyon ay walang saysay. Hindi niya talaga kayang tamaan si Mateo. Matandang patriarka, patayin mo siya. Hindi nagsisisi ang lalaking ito. Wala naman masyadong dapat ikabit sa kanya, walang pakialam na sabi ni Mateo. Ngunit kumunat ang noo ni Tegan sa pagkakataong ito, tila nag-aalangan. Ang pag-aatubili ay palaging humahantong sa problema. Ang pag-iwan sa ganitong uri ng tao, bukod sa pagdadala ng iyong tribo sa pagbagsak, ay wala ng silbi. Sabi ni Mateo. Matagal na nagmuni-muni si Tegan. Huminga ng malalim, dahan-daang naglakad patungo kay Holland. Sa loob ng panloob na bulwagan ng Patriarch Manor, dinala ni Tegan si Yana upang yumuko ng malalim kay Mateo. Maraming salamat sa kabaitan ni Young Master Lawson. Kung hindi dahil kay Young Master Lawson, malamang ay nakaranas na sana kaming mag-ama ng hindi inaasahang kapahamakan. Sabi ni Tegan. Sa kanyang talumpati, puno ng paggalang si Tegan kay Mateo. Hindi isinasaalang-alang ang ibang mga bagay, ang walang kapantay na lalim na pormasayon ng hanay ay nagpuno kay Tegan ng walang katapusang takot. Hindi gaanong malaki ang pinagkaiba ni Holland at ng kanyang lakas. Kung wala ang lesser confounding array, tiyak na dadaloy ang dugo sa Cloud-Prancing tribe na parang mga ilog sa pagkakataong ito. Ngayon, para malutas ang panloob na alitan gamit ang mga espadang walang bahid, natural lang na masayang wakas ito. Maraming salamat sa biyaya ng muling pagkabuhay ni Young Master Lawson. At saka, ang mga disipul ng ating pamilya Lee, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay may malaking utang na loob kay Young Master Lawson. Talagang ikinatatakam ni Yana. Dugtong ni Yana. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, hindi ninyo kailangang magpasalamat sa akin. Kung gusto nyong magpasalamat kayo kay Hogan. Noong una, ayaw ko sanang pakialaman itong mga bagay na ito. Pero ang batang iyon ay napakatanga at napaka-inosente, na pumukaw sa aking simpatiya. Sa katunayan, mas matanda si Hogan kaysa kay Mateo. Pero ang pagtawag sa kanya ni Mateo ng boy, ay hindi naman talaga niya nakasanayan. Hay nako! Ang buhay ng aking tribong umaalon mula umpisa hanggang sa huli ay nailigtas lahat ni Young Master Lawson. Sa hinaharap, hanggat may mga tagubilin si Young Master Lawson, tiyak na hindi mag-aatubiling ayalay ng ating tribong umaalon ang ating buhay kung kinakailangan. Sabi ni Yana. Kailangang kilalanin na ang Yana na ito ay mas malakas kaysa kay Tyrion. Kapag nagsasalita, binibigyan niya ang mga tao ng pakiramdam na parang simoy ng tagsibol.
Hindi rin nakakapagtaka na kaya niyang supulan ang mga puso ng nakababatang henerasyon ng Cloud Prancing Tribe. Ngumiti si Mateo at ikinumpas ang kanyang mga kamay, sinasabing, hindi mo kailangang ibuwis ang iyong buhay. Kailangan mo lang pahiram sa akin ang transmission array na gagamitin ko. Medyo nagmamadali ako kaya hindi ako magpapaliban. Umalis na tayo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.